Please like and subscribe. My Master. Kabanata 581 hanggang 590. Ninuno Zhuge Wolang. Captain, hintayin mo ako, naabutan ng munting monghe si Yang Yian. Bakit parang ang awkward ko? Narito na tayo ngayon ay mga luwad na Buddha, at higit pa sa mga kapatid sa pagkabalisa. Tawagan mo ako sa aking pangalan, hindi kapitan, upang hindi magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Tatawagan kitang Xiaofan. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Okay, boss ang tawag ko sa iyo, anyway, pinuprotektahan mo ako. Sabi ng munting monghe. Ah, ang ganda, madalas ka bang nanunood ng TV at pelikula? Alam mo namang pinuprotektahan ng amo ang nakababatang kapatid, hehe, pang-aasar ni Yang Yian sa munting monghe. Tama, kung tutusin, bihira akong manatili sa sekta, lagi kong sinusundan ang matandang monghe. Naku, ang Panginoon ko ang naglilibot, ano ang mga bagong bagay na hindi ko nakita. Maaari din akong mag-surf sa internet at maglaro ng King of Pesticides. Sabi ng munting monghe na napaka-fashionable look. Ganito ang usapan nilang dalawa, sa totoo lang, pinipilit lang nilang pagaanan ang depressed mood na dala ng magkapatid na Zhuge kanina lang. Habang nag-uusap ang dalawa, galing sa likuran ang boses ni Zhuge Kong. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, aking dalawang benefactors. Pagkatapos ng lahat, naabutan ng dalawang magkapatid na Zhuge. Sa puso ni Zhuge Kong, naramdaman niya na si Yang Yiu at ang munting monghe ay hindi ipinadala ng taksil na sitang para kunin ang kanilang mga sikreto, kaya hindi dapat sila magkaintindihan ng magkapatid. Sa halip, gagawin nila. Saktan ang puso ng kanilang mga tagapagligtas. Sa kabilang banda, naramdaman ni Zhuge Kong na si Yang Yiu at ang munting monghe ay iba sa iba, at marahil ay may malaking pagkakataon siyang mabuhay kasama nila, at maaari pa nga siyang makatakas. Ang negel iligtas buhay na bagay na ibinigay sa kanya ni Yang Yiu ay sapat na upang ipakita na siya ay pambihira. Si Zhuge Kong ay miyembro din ng isang malaking pamilya at nakakita ng maraming likas na kayamanan, kaya natural niyang maramdaman na iba ang kayamanan na ibinigay sa kanya ni Yang Yiu. At ang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Zhuge Ming kay Yang Yiu at sa munting monghe ay hula lang niya, at hindi ito maaaring totoo. May iba pa ba? Mas mabuting wala ka, at huwag mo kaming ituring na mga sinungaling na nagbabalak laban sa iyong mga bastos na sekreto. Sabi ni Yang Yiu sa masamang tono. Dahil dito, napahiya si Zhuge Kong. Habang pinapakita ni Yang Yian na wala siyang pakialam at ayaw niyang makipagrelasyon sa kanyang mga kapatid, mas lalo niyang naisip na wala talaga siyang balak pangalagaan ang pamilya ng ibang tao. Kapatid niya ang nagkamali. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling sinabi ni Zhuge Kong, kasalanan namin ito, mga benefactor. Kaya lang, masyado na kaming kinakabahan sa panahong ito. Sorry talaga. Patawarin mo kami, mga benefactor. Pagkatapos noon, yumuko si Zhuge Kong at humingi ng tawad, at kumandat sa kanyang kapatid na si Zhuge Ming para humingi ng tawad. Oo, pasensya na, mga benefactor, masyado akong kinabahan at hinusgahan ko ang iba gamit ang sarili kong puso. Patawarin mo ako, mga benefactors. Yumuko din ng malalim si Zhuge Ming para humingi ng tawad. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Ang pagliligtas sa iyo ay ang aking mabuting gawa. Okay, magpaalam na tayo. Tumalikod si Yang Yian at umalis. Sandali lang, benefactor, taos-puso kaming humihingi ng paumanhin mga kapatid, patawarin mo kami, benefactor, at komplikado ang minahan. Kayong dalawang benefactor ay nangangailangan din ng isang pamilyar na manguna. Patawarin mo ako, benefactor. Nakita ni Zhuge Kong si Yang Yian na tumalikod at umalis at mabilis na nagsalita. Tumigil si Yang Yian at tumingin kay Zhuge Kong at sinabing, napakatalino mo. Kung hindi kita mapapatawad, hindi ba ako magiging masamang tao? Haha. Sa katunayan, siya at ang munting monghe ay hindi pamilyar sa lahat ng bagay dito. Kung gusto nilang mabuhay at masira ang selyo, kailangan nilang maunawaan ang kapaligiran sa loob at labas ng minahan. Ang magkapatid na Zhuge ay narito ng kalahating taon at pamilyar na pamilyar dito. Grabe ang iyong kamahalan. Walang ibang intensyon si Zhuge Kong. Sincere din ako sa dalawang benefactor. Ang kanyang mga nakaraang salita ay upang talunin si Yang Yian, at ngayon ay tila nagtagumpay. Okay, gala tayong lahat sa mundo. Pinapatawad ko na kayo mga kapatid. Palitan mo na lang pangalan ko. Ngumiti si Yang Yian. Tuwang-tuwa si Zhuge Kong. Sa wakas ay nakuha niya si Yang Yian na patawarin siya. Gayunpaman, alam niya na mahirap makuha si Yang Yian na magtiwalang muli sa kanya. May kayamanan si Yang Yian para mabuhay, kaya kinailangan niyang hawakan ng mahigpit si Yang Yian, kung hindi ay mamamatay sila sa minahan maya-maya. At para makuha ang tiwala ni Yang Yian, marahil ay kailangan niyang sabihin sa kanya ang sikreto sa kanyang puso, kung hindi ay hindi niya isasama ang kanyang mga kapatid upang makipaglaro. Pagkatapos ay tinatawag ka naming Kuya Yang, napakatalino ni Zhuge Kong, at pagkatapos ay nagsabi, Kuya Yang, maghanap tayo ng lugar at sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa sitwasyon itong minahan.
Papataasin din ito ang pagkakataong mahukay ang mga espiritual na bato. Ano sa tingin mo? Ang galing, tumanggo si Yang Yio. Gusto niya talagang intindihin ang sitwasyon dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang minahan, at kailangan niyang maghukay ng mga espiritual na bato. Bagaman mayroon siyang higit sa 200 espiritual na mga bato sa kanya, palaging may oras na mauubos ang mga ito. Kaya't ang paghuhukay ng mga espiritual na bato sa minahan, kahit na ito ay para lamang sa karanasan, kailangan niyang subukan ito. Kuya Yang, Kuya Xiaofan, sumama ka sa akin. Hindi ito isang lugar para pag-usapan. Ang buong minahan ay hindi lamang para sa atin, kundi pati na rin sa ibang tao. Bukod dito, may mga sundalong nagpapatrolya araw-araw. Kapag nakita nila tayong nagsasama-sama at hindi naghuhukay, tiyak na mahahagupit sila. Sabi ni Zugkong at naglakad pasulong. Sinundan ni Yang Yio at ng munting monghe ang dalawang magkapatid na Zug. Matapos maglakad ng mahigit 20 minuto, huminto si Zugkong at huminto sa isang maliit na espasyo na tila hinukay lang. Sa daan, may nakita siyang mga taong naghuhukay, at lahat ay may sariling mining site. Ito ang teritoryo ng magkapatid na Zug. Brother Yang, ito na ang pinakamalalim na bahagi ng minahan, at karaniwang walang tao ang pumupunta rito. Bukod dito, tayong mga kapatid ay naghukay ng mga espiritual na bato dito, kaya medyo mataas ang pagkakataong makahukay ng mga espiritual na bato dito. Maaari kayong magsama sa hinaharap, maikling sinabi ni Zug kung kay Yang Yio at sa munting monghe tungkol sa mga usapin ng paghuhukay ng mga espiritual na bato. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang nakababatang kapatid na si Zug Ming, Xiao Ming, lumabas ka at magbantay. May sasabihin ako kay Kuya Yang. Sandaling nababalisa ang mga mata ni Zug Ming. Alam niyang sasabihin ng kanyang kapatid ang sekreto ng pamilya Zug sa iba kapalit ng tiwala ni Yang Yio. May gusto sana siyang sabihin ngunit napatigil siya ng mga mata ng kanyang kapatid na si Zugkong. Nag-aatubili lang siyang lumabas sa maliit na espasyo para magbantay. Nakita ni Yang Yio ang mga ekspresyon ng magkapatid na Zug at alam niyang may mali, ngunit nagkunwari siyang hindi alam. Sa totoo lang, curious din siya kung ano ang sasabihin ni Zugkong. Katulad nito, kung hindi masabi ni Zugkong ang isang bagay na mapagkakatiwalaan niya, hindi niya tutulungan ang magkapatid na Zug. Matapos lumabas ang kanyang kapatid na si Zug Ming, tumingin si Zugkong kay Yang Yio at direktang sinabi, Kuya Yang, kapatid ko, maliwanag na hindi kayo nagkakaintindihan. Sa huling pagsusuri, lahat ng ito ay sanhi ng mga sekreto ng ating pamilya. Hindi napigilan ni Yang Yio at ng munting monghe si Zugkong, naghihintay na magpatuloy siya, alam nilang may mahalagang sasabihin si Zugkong, marahil ito ay isang malaking sekreto. Ipinagpatuloy ni Zugkong, ang aming pamilyang Zug ay isang malaking pamilya na maaaring kalabanan ang mga nangungunang sekta sa buong Shanghai Realm, ngunit ito ay napunit dahil sa isang set ng mga pormasayon na iniwan ng aming mga ninuno. Sa isang hanay ng mga pormasayon, ang aming pamilyang Zug ay nakatayo sa Shanghai Realm sa loob ng libu-libong taon, at naging kapantay ng mga nangungunang sekta, na nangunguna sa trend sa loob ng libu-libong taon. Sa kasamaang palad, matapos mawala ang aming mga ninuno sa pagtugi sa Great Dao 1,000 taon na ang nakalilipas, mabilis na bumagsak ang aming pamilya, at maraming mga sekta ang winasak ang buong pamilya Zug para sa hanay ng mga pormasayon na iyon. Ang aming angkan ay nakatakas at itinago ang aming mga pagkakakilanlan sa Dongzhou. Makalipas ang libu-libong taon, may mga taong hindi pa rin sumusuko at nalaman na kami noon, ang angkan ng pamilya Zug, at pagkatapos ang angkan namin sa Dongzhou, ay nawasak. Ang aking mga kapatid na lalaki at ako ay inihatid palabas ng aming mga ama sa panganib ng aming mga buhay. Naghalo kami sa caravan, ngunit nahuli kami pagdating namin sa Jiaoyao City. Ang Panginoon ng Jiaoyao City, Tang, ay hindi alam kung saan niya nakuha ang balita, na nagsasabi na mayroong mga tao mula sa pamilya Zug sa caravan. Ang caravan ng higit sa 300 katao ay nakuha sa akin, at sinabi nila na hanggat ibibigay namin ang pagbuo ng pamilya Zug, hahayaan namin ang lahat. Sa katunayan, si Tang ay nanghuhula lamang. Hindi siya sigurado kung may mga tao mula sa aming pamilyang Zug sa caravan. Baka gusto lang niyang makakuha ng clues tungkol sa formation. Sa tingin nitang lahat ng nasa caravan ay mula sa pamilya Zug, kasama ang dalawa kong kapatid, ngunit hindi siya sigurado. Sa mahigit kalahating taon, wala pang 50 katao sa caravan ang namatay, at bawat isa sa amin ay naging neurotic, kaya ang aking kapatid ay naging sensitibo sa iyo noon. Ito. Masasabing tayong mga kapatid ay nahihiya sa lahat ng mga mangangalakal, ngunit tayo ay nagpumilit hanggang sa wakas, at wala tayong pagpipilian. Tayong magkakapatid ay umaasikaso sa misyon ng muling pagtatayo ng pamilya. Sa huli, mukhang masakit si Zugkong at hindi na makapagpatuloy, ngunit medyo naiintindihan siya ni Yang Yio. Mabuti ang puso ni Zugkong dahil nadawit ang buong caravan dahil sa kanila,
at inaasahan din niya ang kanyang ama na muling mabuo ang pamilya. Hindi naging madali para sa kanya ang kumapit hanggang ngayon. Ang hindi inaasahan ni Yang Yian ay biglang lumuhod si Zug Kung sa kanyang harapan at sinabi sa tono ng pagsusumamo, "Brother Yang, nararamdaman ko na hindi ka ordinaryong tao. Dapat may paraan ka para makaalis. Tayong mga kapatid ay may misyon na muling ayusin ang pamilya Zug at hindi maaaring mamatay. Kung maaari mong hilingin kay Brother Yang na isama mo kaming magkakapatid, kapag bumalik ang aming ninuno na si Zug Wulong sa hinaharap, tiyak na magpapasalamat kami sa iyo." Anong sabi mo? Ang iyong ninuno ay si Zug Wulong. Ang puso ni Yang Yian ay kumikilos. Ang pangalan na ito ay kilala sa Earth. Si Zug Wulong ang sikat na Zug Liang. Oo, ang ninuno ay si Zug Wulong. Bigla siyang nawala sa Mountain NC Realm Tianzan 1,000 taon na ang nakalilipas, ngunit ang natal card ng ninuno ay hindi kailanman nasira, ibig sabihin ay dapat nabuhay pa siya at babalik sa lalong madaling panahon o huli. Sabi ni Zug Kung. Kabanata 582 Crouching Dragon Treasure. Si Liang, courtesy name Kung Ming, palayaw na Wolong, ay ang punong ministro ng Shu Han noong panahon ng tatlong kaharian. Noong nabubuhay pa siya sa Earth, pinangalanan siyang Marquis ng Wuxiang. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya ay pinangalan ng Marquis Zhongguo. Pinangalanan siya ng rehimeng Eastern Jin bilang hari ng Wuxing dahil sa kanyang kakayahan sa pagpapayo sa militar. Inimbento niya ang kahoy na baka at umaagos na kabayo, Kung Ming Lantern, at iba pa. At binago ang crossbow, na tinatawag na Zug Laino, na maaaring magpaputok ng 10 palaso ng sabay-sabay. Namatay siya sa Washang Yuan. Kung ito ay ang parehong tao bilang Zug Kung, kung gayon si Zug Liang ay hindi namatay. O nagpakita siya sa Earth ng ilang sandali, at pagkatapos ay tinawag siyang patay, ngunit sa katunayan bumalik siya sa mundo ng bundok at dagat. Binanggit ni Zug Kung na ang pamilya Zug ay nawasak ng dalawang makapangyarihang puwersa dahil sa pagkakabuo. Anong porma sayon ang porma sayon na ito? Nasa isip na ni Yang Yiu ang sagot. Tinanong niya si Zug Kung nang walang pag-aalinlangan, ang pagbuo ba ng iyong mga ninuno ay ang 8 forma sayon? Paano mo nalaman? Nagulat si Zug Kung. Alam lang ng maraming tao na si Zug Wulong, ang ninuno ng pamilyang Zug, ay nag-iwan ng isang hanay ng mga porma sayon, ngunit hindi nila alam kung ano ang tawag dito. Kakaunti lang ang nakakaalam nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ito ni Yang Yian ng malakas. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Zug Kung, alam ni Yang Yian na si Zug Liang sa Earth ay si Zug Wulong sa Mountain NC Realm. Ngumisi siya at sinabi, "Nagpunta ba ang iyong mga ninuno sa isang lugar na tinatawag na Jiushou sa Earth? O ito ba ay ang bundok at dagat sa labas na mundo sa tabi mo?" "Ah, alam ko, ikaw ay taga-bundok at dagat sa labas na mundo." Nagulat si Zug Kung. Ngumiti at tumanggaw si Yang Yian, na itinuturing na pagpasok. "No wonder binanggit mo ang porma sayon na nilikha ng aking ninuno. Sa katunayan, ang buong pangalan nito ay, The 8 Formations of Gods and Ghosts. Binubuo ito ng 8 magkasalungat na maliliit na porma sayon na tinatawag na 8 Formations. Kapag pinagsama-sama, ito ay ang 8 Formations of Gods and Ghosts. Hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata. Anyway, narinig ko na may unpredictable power ang 8 Formations of Gods and Ghosts kapag na-activate ito. Nagpunta nga ang aking ninuno sa labas ng mundo ng mga bundok at dagat, na siyang na probinsya ng daigdig. Ang 8 Formations of Gods and Ghosts, ang magic crossbow ni Zug, at ang Kung Ming Lantern na kayang lumipad ng libo-libong milya bawat araw at ang kahoy na baka at umaagos na kabayo ay nilikha lahat sa 9 provinces. Sa katunayan, alam lang ng mundo na ang 8 Formation of Gods and Ghosts ay nilikha ng aking ninuno na si Zug Wulong. Ang kapangyarihan ng Kung Ming Lantern, ang kahoy na baka at ang umaagos na kabayo ay pawang mga banal na instrumento sa mundo. Ang banal na crossbow ni Zug ay may mga mahimalang epekto sa parehong pag-atake ng grupo at pangmatagalang pag-atake. Ayon sa mga tala ng pamilya, ang banal na crossbow ni Zug ay bumaril at pumatay ng higit sa 100 Yuanying Stage Masters. Bagaman ang Kung Ming Lantern ay maaaring maglakbay ng 1,000 milya sa isang araw, ito ay hindi kasing husay ng kahoy na baka at ang umaagos na kabayo, ngunit ang Kung Ming Lantern ay maaaring lumipad ng hindi nakikita, at ang kahoy na baka at ang umaagos na kabayo ay higit na mahusay na lumilipad na mga instrumento na maaaring maglakbay ng 10,000 milya sa isang araw. Sayang nga lang at hindi na mahahanap ang mga mahiwagang instrumento na ito, kung hindi, paanong paulit-ulit na pinapatay ng mga kontrabida ang pamilya kong Zug. Sabi ni Zug Kung sa dulo, galit na galit. Malabong naunawaan ni Yang Yiu na dapat ay may malalim na kahulugan si Zug Kung sa pagsasabi sa kanya ng sekreto sa kanyang puso, at naramdaman niyang hindi pa siya tapos magsalita. Tinulungan niya itong tumayo at sinabing, "Sa totoo lang, mayroon akong paraan para mabuhay sa minahan, ngunit hindi ako sigurado kung makakatakas ako."
Ipinapangako ko sa inyo na kung gagawa talaga ako ng paraan para makatakas, isasama ko kayo mga kapatid. Kung wala na, isasama ko kayo mga kapatid dahil sa kontribusyon ng inyong mga ninuno sa aking Gyusho at sa paghanga ng aking Gyusho Ziming kay Mr. Wolang. Salamat, kapatid na Yang Yiyo, malakas na pasasalamat ni Zugkong sa kanya. Mapait na ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, huwag mo akong pasalamatan ng maaga. Hindi ako sigurado kung makakatakas ako. Una, kailangan kong buksan ang selyo sa aking katawan bago ako makaisip ng paraan para makatakas. Naniniwala ako na dapat may paraan si Kuya Yang. Nakatala sa mga class echo ng pamilya na minsang nagkomento ang ating ninuno na si Zug Wolang, ang mga tao ng Gyusho ay matatas lahat, naniniwala ako na si Brother Yang, dapat may paraan ka. Nambobola siya ni Zugkong. Magiging madali kung ang lahat ng mga orifice ay konektado. Umiling at ngumiti ng mapait, nagtanong si Yang Yiu, Zugkong, alam mo ba kung saan sa Mountain and Sea Realm mayroong daanan patungo sa Gyusho? Hindi. Hindi ka ba taga Gyusho? Naguguluhan si Zugkong. Aksidente ang pagdating namin. Ang daanan ay gumuho at naabutan ng bagyo sa kalawakan. Nagising kami dito. Sa katunayan, ang mga daanan patungo sa Mountain at Sea Realm sa aming panig ay nawasak o natatakan. Iniisip ko ngayon si Ru at kung paano babalik. Sabi ni Yang Yiu. Matapos pakinggan ang mga salita ni Yang Yiu, si Zugkong ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, natatakot ako na ito ay napakahirap ngayon. Ayon sa mga tala sa classics ng aking pamilya, wala akong masyadong alam tungkol sa daanan mula sa Mountain and Sea Realm hanggang Kyushu. Isa lang, at nakatalaan na naroon ang ating ninuno na si Zug Wulang. Ito ay nasa Zhongshanzhou sa teritoryo ng bundok. Hindi ko alam kung meron pa ba ngayon. Natuwa si Yang Yiu nang marinig niya ito. Hanggat may pag-asa, may pag-asa. Mabilis siyang nagtanong, Zhongshanzhou. Alam mo ba kung saan ito sa Zhongshanzhou? Saglit na nag-alinlangan si Zugkong ngunit tumango at sinabing, alam kong nasa labi ito ng aking pamilyang Zog. Noon, ang aking pamilyang Zog ay nasa Zhongshanzhou, ang sentro ng teritoryo ng bundok. Ang CP na iyon ay tinataka ng pamilya sa ilang kadahilanan. Kung gusto nating buksan ang CP, magagamit lang natin ang 8 diagrams of gods and ghosts ng ninuno, ngunit. Napahinto si Zugkong nang sabihin niya ito. Nag-aalalang tanong ni Yang Yian, ngunit ano? May nahihirapan ba? Tumingin si Zugkong kay Yang Yian, nag-isip ng ilang segundo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing parang nakagawa siya ng malaking desisyon, Brother Yang, ikaw ang aking tagapagligtas. Ngayon hindi ako kontento sa'yo. Kung gusto kong buksan ang selyo ng aking ninuno na si Zug Wulang, kailangan ko munang hanapin ang 8 arrays of gods and ghosts. Sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng 8 arrays of gods and ghosts mabubuksan ang selyo. Ngunit, ang lokasyon ng 8 arrays of gods and ghosts ay talagang inilagay sa isang maliit na lihim na kaharian ng langit at lupa ng mga ninuno, na tinatawag na Wulang Treasure. Bilang karagdagan sa 8 arrays of gods and ghosts, mayroon ding 3 kayamanan, Kungming Lantern, Wooden Oxen at Flowing Horses, at Zug Divine Crossbow. Ang lokasyon ng Wulang Treasure ay Zhongshanzhou. Ito rin ang sikreto ng pamilya na naintindihan ng aking ama noong nawasak ang aming angkan sa Zhongshanzhou kalahating taon na ang nakararaan. Ang dugo lang ng aking pamilyang Zug ang makakapagbukas ng Wulang Treasure. Medyo naantig si Yang Yian. Talagang sinabi sa kanya ni Zugkong ang isang malaking sikreto, na nangangahulugan na lubos niyang pinagkakatiwalaan ang kanyang sarili. Sa pagtingin kay Zugkong, biglang naramdaman ni Yang Yian na ito ang kalooban ng Diyos, tama ba? Iniisip niya kung paano babalik sa Earth Kyushu sa hinaharap. Siya ay nag-aalala tungkol sa paghahanap ng isang daanan. Iniligtas niya ang buhay ni Zugkong at nakuha ang lahat ng impormasyon. Ang kalayaan ay nakatadhana. Ngayon tila ang dalawang magkapatid na sina Zugkong at Zugming ay talagang nakatali sa kanyang kapalaran, kahit sa maikling panahon. Para makabalik sa Earth, kailangan niyang tulungan si Zugkong na mahanap ang Wulang Treasure. Alam ni Yang Yiu na ang kayamanang ito ay malamang na mahirap hanapin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinanong niya, alam mo ba ang eksaktong lokasyon ng Wulang Treasure? Awkward na sinabi ni Zugkong, bago namatay ang tatay ko, sinabi lang niya na nasa guho ito ng pamilya naming Zug sa Zhongshanzhou, pero hindi niya sinabi ang eksaktong lokasyon, pero naniniwala ako na mahahanap namin ang ancestral treasure at maaayos namin ang aming pamilya Zog. At Kuya Yang, huwag kang mag-alala, isinusumpa ko na hanggat nahanap ko ang kayamanan ng Wulang, tiyak na tutulungan kitang buksan ang selyadong channel at tutulungan kang bumalik. Mapait na tumawa si Yang Yian, ngayon ay anino na ang lahat, ngunit isa na itong palatandaan. Salamat muna, ngunit ngayon kailangan pa nating isaalang-alang kung paano makatakas mula rito bago natin isaalang-alang ang iba pang mga isyu. Tama, awkward na tumango si Zugkong. Sa oras na ito, si Zugming, na nagbabantay sa labas,
ay nagmamadaling pumasok at nagsabi, Kuya Yang, nandito si Jin Baway Jin Yanwang para magpatrolya, maghukay tayo ng mabilis. Sa lalong madaling panahon. Lumabas ang mga salitang ito, nagbago ang mga mukha ng ilang tao, at bawat isa sa kanila ay kumuha ng pala at nagsimulang maghukay sa yungib. Wala pang 2 minuto, tumunog ang mga yabag sa maliit na espasyo. Nakita ni Yang Yian na talagang si Jin Baway ang pumasok kasama ang kanyang mga tauhan. May dugo sa latigo sa kanyang kamay, at halatang may hinampas lang siya. Nakita ni Zug Kong, na nasa tabi niya, na huminto si Yang Yian upang tumingin kay Jin Baway at alam niyang may masamang mangyayari. Mabilis niyang kinindatan si Yang Yian at sinabihan itong huwag tumigil at huwag tumingin kay Jin Baway. Nakita ni Yang Yian ang kindat ni Zug Kong at naintindihan niya ito. Mabilis siyang tumalikod at nagsimulang maghukay muli. Ngunit sa oras na ito, isang tunog ng pagsira sa hangin ay tumunog na. Pa! His, huminga ng malamig na hangin si Yang Yian. Hindi niya akalain na sasampalin siya ni Jin Baway pagkasabi niya nito. Anong tinitingin-tingin mo, hamak ka? Bilasan mo maghukay. Kung hindi mo mahukay ang espiritual na kamalayan sa loob ng 3 araw, hahagupitin ka ni Lolo Jin hanggang sa mamatay. Mabangis na sinumpa ni Jin Baway si Yang Yian. Hinuyam ni Yang Yian ang pala sa kanyang kamay, at tumambad ang mga ugat sa likod ng kanyang kamay. Galit na galit siya. Kailan siya, isang disipulo ng 12th Tribulation Luz Immortal at ang pinuno ng Yunmen, ay nabuli ng ganito. Agad niyang gustong aiugoy ang pala sa kanyang kamay patungo kay Jin Baway. Nakita ni Zug Kong, na lihim na nanunood kay Yang Yiyo, ang mga asol na ugat sa likod ng kamay ni Yang Yiyo, at alam niyang hindi mapigilan ni Yang Yiyo ang kanyang galit. Ito ang ritmo ng masasamang bagay. Kung hindi selyado ang kanyang cultivation, makakalaban pa rin niya si Jin Baway, ngunit ngayong nasealed na ang cultivation ng lahat, paano sila lalaban? Kabanata 583, Pakikipag-ugnayan sa Black Lotus Seeds para maapektuhan ang sale. Ilang tao ang namatay sa ganitong sitwasyon. Nang makita ito, nagmamadaling sumugod si Zug Kong para ngumiti kay Jin Baway bago kumilos si Yang Yiyo at sinabing, Mr. Jin, huminahon ka. Dumating lang ang batang ito at hindi alam ang mga patakaran. Don't worry, I will supervise him to mine for Mr. Jin. Pa! Hinamplas ni Jin Baway ng latigo si Zug Kong sa mukha at nginisyan, masyado kang madaldal, pero bata ka at matino. Mr. Jin, wala akong pakialam. Maghukay ng mabuti at huwag maging tamad. Alam mo ang kahihinatnan kung hindi mo mahukay ang mga espiritual na bato. Isang marka ng dugo ang lumitaw sa mukha ni Zug Kong, ang kanyang balat at laman ay basag, at malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang noo, ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti at pinanood si Jin Baway na kumukuha ng mga tao. Hinarang niya ng mahigpit si Yang Yiyo at umiling kay Yang Yiyo para ipahiwatig na huwag maging pabigla-bigla. Mr. Jin, ingat ka. Dapat tayong maghukay ng higit pang mga espiritual na bato, pinanood ni Zug Kong si Jin Baway na sumigaw. Natauhan si Yang Yian mula sa kanyang unang pagpupersage. Alam din niyang masyado siyang impulsive. Kung ngayon lang siya kumilos, siya na ang mamamatay. Kung hindi lumabas si Zug Kong para pigilan siya, baka natamba na siya. Sa pagtingin sa sugat sa mukha ni Zug Kong, naikuyom ni Yang Yian ang kanyang mga kamao. Tanging pabor at puot na ito ang naaalala niya sa kanyang puso. Nasa listahan na niya ng mga taong papatayin si Jin Baway. Naroon din ang 3 magkakapatid, sina Xiao Bianzi at Dao Xia, na pawang mga taong karapat-dapat na mamatay. Huwag hayaang i-unlock niya ang selyo. Sa sandaling nabuksan niya ang selyo, ang unang bagay ay ang pagkamatay ni Jin Baway. Mula rin sa sandaling ito ay itinuring niya si Zug Kong bilang isang kaibigan. Taos-puso din siyang tinuring ni Zug Kong bilang isang kaibigan, o kaya'y sinugal niya siya at itinali sa kanyang sarili ang buhay ng 2 nilang kapatid. Mula sa ibang pananaw, pinuprotektahan din ni Zug Kong ang kanyang mga interes. Ngunit anuman ang mangyari, talagang naantig si Yang Yian. Alam niya na mula sa sandaling ito, mabubuksan niya ang kanyang puso kay Zug Kong. Nakatingin kay Zug, seryosong sinabi ni Yang Yian, salamat, Zug. Kuya Yang, hindi na kailangan, niligtas mo ang buhay ko, hindi na natin kailangang magpasalamat, kung may sasabihin, dapat ako ang magsasabi. Sabi ni Zug Kong. Okay, simula ngayon magkapatid na tayo. Sabi ni Yang Yian habang nakatingin sa kanya. Ang munting monghe ay nagmamadaling nagsabi, Boss, mayroon pa akong. At ako, lumapit din si Zug Ming. Oo, simula ngayon magkakapatid na tayong 4. Agad na umikli ng husto ang distansya sa pagitan ng 4 na tao. Kumuha si Yang Yiyo ng Peiyuan Pill mula sa Chen Kun Pot at ibinigay ito kay Zug Kong para inumin. Natigilan si Zug Kong, ngunit hindi na siya masyadong nagtanong. Nahulaan niya na may magic weapon si Yang Yiyo, ngunit hindi niya inaasahan kung paano niya ito dinala sa kanya.
Silang magkapatid ay mayroon ding mga sandatang mahika, ngunit sila ay dinala noong sila ay nasa Jiaoyao City. Walang kahit isang karayom sa katawan, kaya nagtataka ako kung paano dinala ni Yang Yiyu ang magic weapon sa kanya. Hindi masyadong nagtanong si Zug kung tungkol dito. Matalino siyang tao, at masamang magtanong. Nagpasalamat siya at ininom ang tableta. Anyway, sapat na para sa kanya na malaman na tinuring siya ni Yang Yiyu bilang kapatid sa sandaling ito. Pagkatapos ay pinalabas ni Yang Yiyu ang maliit na monghe upang maglakad-lakad, at direktang kumuha ng isang pares ng espiritual na prutas mula sa Qiankun pot at ibinigay ito kay Brother Zug, na nagsasabing, kumain ka muna ng ilan sa mga espiritual na prutas na ito. Salamat, Kuya Yang, mas bata pa si Zug Ming, kaya hindi siya nagdalawang isip na kunin ito at nagsimulang kumain. Gutom na talaga siya. Si Zug Kung ay umiinom ng tubig ng buhay noon, kaya siya ay may sapat na enerhiya sa kanyang katawan, at hindi bababa sa siya ay makakaligtas ng 7 o 8 araw nang hindi kumakain. Ngunit ang kanyang nakababatang kapatid na si Zug Ming ay hindi ganoon, at siya ay nagugutom sa halos buong taon. Nang makita niya ang espiritual na prutas na inilabas ni Yang Yiyu, naging berde ang kanyang mga mata. Masarap, paulit-ulit na sabi ni Zug Ming. Gutom na talaga siya. Bihira siyang kumain nitong nakaraang 6 na buwan. Kung hindi siya pinalad na maghukay paminsan-minsan ng 1 o 2 espiritual na bato upang ipagpalit sa pagkain, at kung ang nakatatandang kapatid ay hindi nagbahagi ng kanyang bahagi sa kanyang nakababatang kapatid na si Zug Ming sa bawat pagkakataon, siya ay namatay sa gutom. Dahan-dahan lang kumain, meron pa pagkatapos mong kumain. Napangiti si Yang Yiyu at huli na rin siya. Ang kanyang cultivation ay selyado, at ang kanyang tunay na enerhiya ay hindi maaaring umikot, kaya siya ay talagang nakaramdam ng gutom. Gayunpaman, mayroon siyang mga espiritual na prutas sa espasyo ng Qiankun pot at ang mga pang-araw-araw na pangangailangan at pagkain na inihanda niya noon, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Sa sumunod na panahon, hindi naghukay si Yang Yiyu para sa espiritual na kamalayan. Ang munting monghe na si Lao Fan ang sumunod sa magkapatid na Zug para maghukay. Pagkatapos ng 3 araw, maswerte silang nakahukay ng isa. Sinunod ng 4 ang mga alituntuning itinakda ni Jin Bawai. Kung walang magbibigay ng espiritual na bato sa loob ng 3 araw, sila ay latigo. Upang hindi matalo, natural na inilabas ni Yang Yiyu ang mga espiritual na bato sa kanyang Qiankun pot space upang punan ang puwang at ibinigay ang mga ito. Kung tungkol sa problema sa pagkain, hindi na kailangang mag-alala. Mayroong barbecue rack sa Qiankun pot space. Kung hindi siya nag-aalala na ang amoy ay makaakit ng mga mata ng ibang tao, gugustuhin ni Yang Yiyu na mag-barbecue. Ang 4 sa kanila ay nabubuhay sa mga espiritual na prutas at iba't ibang merienda araw-araw, hindi ito masama. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1 buwan. Matatag silang 4 at hindi pa man lang lumaban o nagugutom. Kung ikukumpara sa ibang tao sa minahan, lahat sila ay may mapupulang mukha. Walang ginawa si Yang Yiyu sa loob ng 1 buwan, pinag-aaralan lamang kung paano sirain ang selyo sa kanyang katawan. Ang magkapatid na Zug at ang munting monghe ay nagtrabaho bilang mga kulis upang maghukay at magtago mula sa iba. Sa 1 buwan, sinubukan ni Yang Yiyu ang iba't ibang paraan upang maapektuhan ang selyo sa kanyang katawan, kahit nagamit ang 5 elemento ng yin at yang acupuncture. Tinusok niya ang kanyang buong katawan sa isang hedgehog ngunit nabigo pa rin. Dahil dito, napakairitado niya, at isinusumpa niya ang may peklat na mukha ng daan-daang beses. Alam ng munting monghe at ng magkapatid na Zug na si Yang Yiyu ay naghahanap ng paraan. Nang makitang palaki ng palaki ang init ng ulo ni Yang Yiyu, at lalong nagiging irritable, hindi sila nang ahas na kausapin si Yang Yiyu. Walang paraan. Masyadong irritable si Yang nitong mga araw na ito, lahat dahil hindi niya masira ang selyo. Ang munting monghe ang biktima. Sa orihinal, ang maliit na monghe ay sapat na mabait upang aliwin si Yang Yiyu at sinabihan siyang huwag mag-alala at subukang dahan-dahan. Dahil dito, sinuntok at sinipa siya ni Yang, at ang munting monghe ay binugbog sa ulo ng baboy. Pagkatapos noon, iniwasan ng munting monghe at ng magkapatid na Zug si Yang Yiyu at pumunta lamang sila upang ipaalam kay Yang Yiyu kapag nagpapatrolya ang mga sundalo. Dumampot sila ng pala para maghukay sandali. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng 3 buwan. Hindi pa rin makahanap ng paraan si Yang Yiyu para masira ang selyo. Nang makitang ang mga espiritual na bato sa Qiankun pot space ay bumababa araw-araw, lalo siyang nairita. Ang 3 buwan ay hindi isang mahabang panahon, ni isang maikling panahon. Maraming tao ang bihirang lumabas. Paminsan-minsan lang, para makapagtago sa iba, lalabas sila para makalanghap ng sariwang hangin. Mas nagbago ang magkapatid na Zug. Matagal na sila dito at nakikibagay sa kapaligiran. Iba ang batang monghe na si Lao Fan. After 3 months, naging irritable din siya. Isang araw nang silang 4 ay naghahapunan, ang batang monghe ay nagreklamo, kailan matatapos ang ganitong uri ng buhay.
Buddha, mangyaring ipakita ang iyong espiritu at ilabas mo ako rito. Sobrang naghihirap ako. Araw-araw ay parang nasa kulungan. Ang lugar para sa mga aktibidad ay sarado. Kung ito ay magpapatuloy, hindi ko magagawang sambahin si Buddha ng buong katapatan. Nababaliw na ako, ang batang monghe. Ay orihinal na nagrereklamo, ngunit biglang idinilat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at pinutol ang batang monghe. Ano ang sinabi mo? Boss, ako. Nagrereklamo lang ako. Huwag mo akong bugbugin, magmimina ka, naisip ng batang monghe na muli siyang bugbugin ni Yang Yiyo at medyo natakot. Hindi, ang ibig kong sabihin ay sinabi mo ulit ang sinabi mo, ano ang sinabi mo ngayon? Biglang nagkaroon ng inspirasyon si Yang Yiyo sa kanyang isipan. Tila nakagawa siya ng paraan upang masira ang selyo, na nasa mga salitang sinabi lamang ng batang monghe, ngunit halos hindi niya ito nakalimutan, kaya't sinimulan niyang tanungin ang batang monghe na may nagninangas na tingin sa kanyang mga mata. Ako. Sabi ko hayaan mo akong iligtas ng Buddha. Umalis ka, natakot ang munting monghe sa pulang mata ni Yang Yian, at inisip na sinapian ng demonyo si Yang Yian. Not this sentence, sabihin mo ulit yung sinabi mo, dali, parang may nahuli ako. Tinitigan ni Yang Yian ang maliit na monghe at sinabi. Ang munting monghe ay natigilan, bumalik sa kanyang katinoan at muling sinabi ang kanyang mga reklamo mula simula hanggang wakas. Kalawakan. Kalawakan. Nakalimutan ko, baka ito na ang huling paraan, matapos marinig ang maliit na monghe na sabihin ang salitang espasyo, biglang naisip ni Yang Yian ang espasyo ng binhi ng lotus sa kanyang isipan, naisip na ang kamalayan ay maaaring pumasok sa espasyo ng binhi ng lotus, naisip ang kapangyarihan ng buto ng lotus, marahil ay maaari niyang subukang gamitin ang kapangyarihan ng itim na buto ng lotus upang buksan ang selyo. Agad na umupo si Yang Yian ng tuwid, pumikit at nagsimulang maramdaman ang pakikipag-ugnayan sa Black Lotus Seed. Nang maisip niya ang espasyo ng Black Lotus Seed, naisip niya ang katahimikan ng espasyo ng Lotus Seed. Sa walang hangganang kadiliman lamang siya makakapagpatahimik at makakaisip ng solusyon. Alam niyang hindi siya mapakali sa panahong ito, at walang paraan para gawin ito, lalo lamang itong magpapalala. Sa sandaling ito, ang kanyang isip ay parang tubig, at maingat niyang dinama ang buto ng itim na lotus sa kanyang dagat ng kamalayan. Sa kanyang inis, nakalimutan pa niya ang pagkakaroon ng Black Lotus Seed sa kanyang dagat ng kamalayan. Matapos ang estado ng pag-iisip, sa susunod na sandali ang isip ni Yang Yian ay nagpakita ng isang itim na buto ng lotus na naglalabas ng mahabang itim na liwanag, at ramdam na ramdam niya ang dagandong sa pagitan ng itim na buto ng lotus at niya. Sa isang pag-iisip, pumunta siya sa buto ng lotus. Gusto niyang subukan kung maaari niyang gabayan ang kapangyarihan ng Black Lotus Seed na maapektuhan ang seal power sa kanyang katawan. Kabanata 584, Paglilinang sa lihim. Nang makita ng batang monghe na si Lao Fan at ng Zug brothers si Yang Yiyo na nakapikit, isang ngiti ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Ito ay isang bagay na hindi kailanman nangyari sa nakalipas na 3 buwan. Nagkatinginan silang tatlo at medyo excited. Hindi kaya nag-isip si Yang Yiyo ng paraan para buksan ang selyo ng paglilinang. Bilang tugon, tahimik silang tatlo na tumayo at lumabas sa maliit na espasyo, at lumabas upang protektahan si Yang Yiyo. Nang madikit ang kamalayan ni Yang Yiyo sa mga buto ng itim na lotus, talagang nasasabik siya. Noong una ay inakala niya na hindi niya kayang utusan ang kapangyarihan ng mga buto ng lotus, ngunit hindi niya inaasahan na ang isang kakaibang kapangyarihan ay magmumula sa mga buto ng lotus sa sandaling gumalaw ang kanyang isip. Siyempre, ito ay isang maliit lamang, mahina at maliit, ngunit siya ay lubos na nasisiyahan na siya ay matagumpay na mag-abayan at mapatawag ang kapangyarihan ng mga buto ng lotus. Ito ay isang magandang simula. Ngayon ay ito na rin ang tanging kapangyarihan na magagamit niya. Kung kaya niyang buksan ang selyo ng Scarface ay depende sa maliit na butil ng kapangyarihan ng Lotus Seed. Sa una, naisip niya na kung hindi ito gagana, ang kanyang kamalayan ay papasok sa puwang ng Lotus Seed upang makahanap ng paraan, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magtatagumpay kaagad. Kahit na ang mga buto ng itim na lotus ay mahiwaga, ang mga ito ay pumasok sa kanyang dagat ng kamalayan at ang kanyang mga bagay pagkatapos ng lahat. Normal na makapag-usap at makapagpadala ng isang tipak ng Lotus Seed power. Nang ilabas ng isip ni Yang Yian ang tipak ng buto ng lotus mula sa dagat ng kamalayan, agad itong dumaan sa mga meridian. Ang kapangyarihang tinataka ni Scar ay talagang nagselyado sa meridian acupoints, na may kabuuang 9 na lugar sa katawan. Hanggat ang silang power ng 9 na meridian acupoint na ito ay naresolba, ang selyo ng buong katawan ay natural na mabubuksan. Nang dumampi ang kapangyarihan ng buto ng lotus sa unang acupoint, ang buong katawan ni Yang Yian ay pawis na malamig. Napakalakas ng silang power ng Scar. Kung ikukumpara sa lakas ng butil ng Lotus Seed, mukhang malaking isda at maliit na hipon. Gayunpaman, si Yang Yian ay may lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng mga buto ng lotus.
Ang mga buto ng lotus ng unang itim na lotus sa prehistoric na mundo ay tiyak na hindi kapangyarihan ng mga ordinaryong bagay. Hindi sila dapat maliit na hipon, ngunit piranhas. Sa ganitong paraan, kailangan din nilang kainin ang kapangyarihang magsilyok na iniwan ni Daba. Tamang-tama, nang tumama ang kapangyarihan ng binhi ng lotus sa kapangyarihan ng pagbubuklod, nagsimulang magkompetensya ang dalawang puwersa. Hindi ko alam kung gaano na ito katagal, ngunit isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Yang Yian. Malinaw niyang naramdaman na ang kapangyarihan ng mga buto ng lotus ay nag-asimilasyon sa kapangyarihan ng pagbubuklod. Bagaman isang maliit na bahagi lamang ang naasimilasyon, marahil wala pang isang ikasampu, ito ay naasimilasyon pa rin. Tinansya ni Yang Yian sa kanyang isip na sa bilis na ito, ang kapangyarihan ng siyam na acupoint sa katawan ay maaaring ganap na maasimilasyon sa loob ng 3 buwan. Bagamat natagalan, epektibo naman ito, na siyang pag-asa para sa kanya. Sa sumunod na panahon, bilang karagdagan sa pakikitungo sa mga nagpapatrulyang sundalo at mga kinakailangang food supplement, ginugol ni Yang Yian ang lahat ng kanyang oras sa pagsira ng selyo ng walang tulog. Ang kapangyarihan sa buto ng lotus ay masyadong mahina para sa kanyang kapangyarihan sa pag-iisip na makapagpadala lamang ng isang hibla, at kailangan niyang umasa sa patnubay ng kanyang isip upang maapektuhan ang kapangyarihan ng selyo. Lumipas ang araw-araw nang hindi ko namamalayan. Pagkaraan ng isa pang buwan, nabasag ni Yang Yian ang 4 na acupoint at nagsimulang makaapekto sa selyo ng ika-5 acupoint. Ang bilis na ito ay medyo lampas sa kanyang inaasahan. Ito ay orihinal na inirerekomenda upang makumplito ang lahat ng mga selyadong acupoint sa 3 buwan. Ngunit ngayon ay nalampasan na niya ang ika-5 acupoint sa 1 buwan, na kalahati ng oras. Sa bilis na ito, maaari niyang ganap na maapektuhan ang lahat ng mga selyadong acupoint sa loob ng 1 buwan. Bukod dito, sa panahong ito, nakahanap din siya ng isang kawili-wiling bagay. Umiiral pa rin ang kapangyarihan ng silang na na-assimilated ng kapangyarihan ng lotus seed. Malinaw niyang nararamdaman na ang lahat ng mga kapangyarihang ito sa pagbubuklod ay nakaimbak sa espasyo ng binhi ng lotus. Hanggat ang isip ay gumagalaw, ang mga kapangyarihang ito ay lalabas kaagad at makakabawi sa acupoints muli, ngunit ang kaibahan ay ang mga kapangyarihang ito ay itutulak ng sarili, kaya't magkakaroon ng mas kaunting gulo, at maaari itong makitungo sa mga nagpapatrulyang sundalo at maiwasan na makita na siya ay nasira ang selyo. Ang oras ay nawawala araw-araw. Ginugol ni Yang Yiu ang lahat ng kanyang oras sa pag-impake sa selyo. Ang munting monghe at ang 3 magkakapatid na Zug ay nagpatuloy sa paghukay ng espiritual na kamalayan upang harapin si Jin Bawai. Nakamit ni Yang Yiu ang magagandang resulta sa selyo. Mapalad din ang munting monghe at ang 3 magkakapatid. Naghukay sila ng 3 piraso ng medium grade na espiritual na bato sa minahan. Pagkatapos ibigay ang mga ito, sa wakas ay nakakuha sila ng 3 araw na oras ng pahinga at isang buong pagkain. Hindi alam, ang oras ay sumulong ng 23 araw. 53 araw na mula nang maapektuhan ni Yang Yiu ang selyo. Sa araw na ito, nabigla si Yang Yiu at nag-reverberation. Ang munting monghe at ang 3 kapatid na Zug na natutulog ay alerto. Nang imulat ng 3 ang kanilang mga mata, nakita nila na ang mga mata ni Yang Yiu ay namumulat tulad ng mga mata ng kuneho dahil sa hindi pagkakatulog, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. Ang munting monghe na si Lao Fan ay nakatitig kay Yang Yiu ng walang laman, at ang kanyang puso ay kumikilos. Naisip niya na maaaring nasira ni Yang Yiu ang selyo, at nagtanong sa nanginginig na boses, "Boss, ngunit sinira ba niya ang selyo?" Nang sabihin ito ng munting monghe, natuwa rin ang magkapatid na Zug at tumingin kay Yang Yiu. Alam nilang 3 na hanggat nabuksan ang selyo ni Yang Yiu, silang 3 ay magkakaroon ng pag-asa na mabuksan ang selyo ng paglilinang at makatakas. Tumango si Yang Yiu at ngumiti sa umaasang mga mata ng 3 tao, na itinuturing na tacit agreement. Wow! Tuwang-tuwang napaungol ang munting monghe. Munting monghe, huwag kang maingay, baka may makarinig. Napaka-rasyonal pa rin ni Zug Kung. Amitofo, tama, huwag kang maingay, maging mahina ang iyong profile. Ang munting monghe ay bumalik sa kanyang katinoan at mabilis na sinabi. Tiningnan ni Yang Yiu ang nasa sabik na mukha ng munting monghe at ng 2 pa at sinabing, "Susunod, hahanap ako ng paraan para buksan ang selyo sa iyo, ngunit habang nangyayari ito, mas dapat tayong maging maingat. Kung may makaalam, mapapahamak tayo." Oo, boss, huwag kang mag-alala, mag-iingat tayo. Mabilis na tumango ang munting monghe. Matapos silang 4 ay magkasamang nakaupo at nag-usap saglit, si Yang Yiu ay katatapos lang nasira ang selyo ng kanyang cultivation at pumasok sa state of cultivation. Kailangan niyang patatagin ang kanyang paglilinang. Ang kanyang kasalukuyang cultivation ay quasi-golden elixir, at hindi pa siya nakakalampas sa golden elixir tribulation.
Siya ay nasa isang seksyon pa rin mula sa tunay na diwa sa kanyang katawan na maaaring makalampas sa ginintoang elixir tribulation. Tama lang na samantalahin ang oras na ito para makapagsanay ng mabuti. Ang pagiging nasa spiritual mind cave, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa dito ay napakayaman, na napakaangkop para sa paglilinang. Kung tungkol sa mga selyo sa munting monghe at sa magkapatid na Zug, hindi ito magiging kasing hirap ngayon. Pagkatapos niyang buksan ang selyo, maaari niyang pakilusan ang mas maraming Lotus Seed Power para tulungan ang tatlo. Sa sumunod na panahon, gumugol si Yang Yiyu ng isa pang buwan upang buksan ang mga selyo sa tatlong tao. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng mga buto ng Lotus, wala talaga siyang paraan. Wala siyang paraan para umasa sa hindi sapat na paglilinang ng tunay na chi sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, sa kapangyarihan ng mga buto ng Lotus, nabuksan ang lahat ng mga selyo. Gayunpaman, para sa kapakanan ng seguro, dahil ang paglilinang ng maliit na monghe at ang iba pang dalawa ay nabuklod muli, silang tatlo ay walang kapangyarihan ng mga buto ng Lotus, at maaari nilang i-seal at buksan ang mga seal sa gusto niya. Sa sumunod na panahon, naghanda si Yang Yiyu na pagbutihin ang kanyang paglilinang. Lamang kapag ang kanyang paglilinang ay napabuti sa tuktok ng malagintong elixir, magkakaroon siya ng higit na kumpiyansa upang makatakas. Siyempre, kailangan din niyang maghanap ng mga pagkakataon. Kung hindi, wala siyang paraan upang harapin ang isang lalaking nakatirintes na isang master ng Jindan na nakaligtas sa makalangit na kapigatian. Para naman kay Jin Bawai, gusto ni Yang Yiyu na mabuhay pa siya ng ilang araw, para mapagbuti niya ang kanyang paglilinang. Ang unang taong papatayin niya sa araw ng kanyang pagtakas ay si Jin Bawai. Hindi niya nakalimutan ang paghihiganti ng Letigo. Ang pagsasabi na walang oras sa paglilinang ay ganap na totoo para sa mga magsasaka. Hindi alam, si Yang Yiyu at ang munting monghe ay nasa minahan sa loob ng isang taon. Matapos buksan ang selyo noong nakaraang taon, si Yang Yiyu at ang iba pa ay lihim na nagsasanay. Paminsan-minsan, nakakasalubong nila ang mga nagpapatrulyang sundalo at Jin Bawai. Sa panahong ito, si Yang Yiyu ay muling binugbog ni Jin Bawai. Tiniis ni Yang Yiyu ang lahat ng ito. Kailangan niyang magsanay at pagbutihin. Sa kasamaang palad, pagkatapos maabot ang malajinda na kaharian, napakahirap na pagbutihin ang kanyang paglilinang. Hanggang ngayon ay hindi pa niya naiipon ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan sa pagiging perpekto. Ayon kay Brother Zug, makabubuti na makapag-improve sa loob ng 2 taon, ngunit hindi makapaghintay si Yang Yiyan ng ganoon katagal. Kinailangan pa niyang hanapin si Dower sa Mountain NC Realm para mahanap ang kanyang pangalawang apprentice na sina Wang Zongren at Wu Mokyo, pati na rin si Mei Xing. Kinailangan niyang bumalik sa Earth. Nakarating siya sa Mountain NC Realm nang hindi sinasadya. Kung alam ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan na siya ay nawala, sila ay lubhang nababalisa. Alam ito ni Yang Yiyan sa kanyang puso. Yung isa, ang pinaka nag-aalala ay si Lola. 80 taong gulang na si Lola. Bagamat gumawa si Yang Yiyan ng mga table tasks para sa kanya upang makontrol ang kanyang katawan, ang kanyang kalusugan ay mas mabuti kaysa sa kanyang mga kapantay, ngunit pagkatapos ng lahat, si Lola ay masyadong matanda para magsanay at ang kanyang buhay ay hindi na mapapahaba. Alam ni Yang Yiyan sa kanyang puso na hindi magtatagal si Lola at sa huli ay natural na mamamatay. Hindi niya kinuha ang Lola upang magbigay-pugay sa kanyang mga magulang, at hindi niya tinupad ang kanyang pagiging anak sa Lola. Maraming mga bagay na hindi niya nagawa, at hindi siya maaaring makulong dito ng masyadong matagal. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para makaalis sa lalong madaling panahon. Sa araw na ito, si Yang Yiyan ay nagsasanay pa rin, at ang munting monghe ay biglang tumakbo ng mabilis at sinabing, "Matanda. Matandang guro, pumunta at tingnan." Ano ang mali, sinasaktan na naman ba ni Jin Bawai si Brother Zug? Tumayo si Yang Yiyan at tinatakan ang kanyang kultibasyon ng isang pag-iisip at nagtanong. Hindi, malalaman mo kung sasama ka sa akin. Ang mukha ng munting monghe ay namumula sa pananabik, at nauutal siya habang nagsasalita, na hinihiling kay Yang Yiyu na sundan siya. Kabanata 585, Espiritual na bato na kakanyahan ng pinagmulan na bato. Si Yang Yiyan ay nalito sa maliit na monghe. Ang pinakamalaking problema sa minahan ay ang pambubugbog ni Jin Bawai sa mga tao. Dahil hindi si Jin Bawai ang bumubugbog sa mga tao, ano pa kaya ang nangyari na nagpa-excite sa munting monghe kaya nautal siya? Gusto kong itanong kung ano ang nangyayari. Ngunit ang munting monghe ay halatang tuwang-tuwa at tumalikod at tumakbo, sinenyasan si Yang Yiyan na sundan siya. Walang magawa, tumayo si Yang Yiyan at sinundan ang munting monghe. Sa sandaling ito, naging napaka-curious niya. Sumusunod. Ang munting monghe, lumiko siya sa ilang sulok at pagkatapos ay dumating sa isang maliit na espasyo na 5 o 6 na metro kwadrado. Ito ay kung saan silang tatlo ay naghuhukay ng mga espiritual na bato kamakailan.
Alam ni Yang Yian na ang huling medium grade na espiritual na bato ay hinukay mula rito. Pagpasok nila, ang magkapatid na Zug, ang isa ay nakatayo at ang isa ay nakaupo sa tapat ng kuweba. Pareho silang namumula sa mukha. Tumingin si Yang Yian sa dalawa at nagtanong, ano ang nangyayari? Zugkong, sabihin mo sa akin. Alam niya na si Zugkong ay kalmado at mahinahon, kaya hiniling niya kay Zugkong na sabihin sa kanya. Halatang tuwang-tuwa rin si Zugkong, ngunit hindi siya nagsalita, ngunit tumango at dahan-daang inilayo ang kanyang katawan sa kuweba. Ang susunod na maliit na espasyo, na orihinal na madilim, ay biglang naging maliwanag sa paggalaw ng katawan ni Zugkong, at ang pulang ilaw ay nagliwanag sa buong maliit na espasyo. Ito ay sinamahan ng isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya, na parabang ito ay nagkatotoo. Heis! Napabuntong hininga si Yang Yian at sinabi sa nawawalang boses, ito ba? Top grade ba ito? Ito ay isang top grade, sabi ni Zugkong sa nanginginig na boses. Lumabas na silang tatlo ay naghukay ng isang top grade na espiritual na bato. Bagamat mahalaga ang top grade na espiritual na bato, hindi ito sapat para pasiglahin silang tatlo. Pagkatapos ng lahat, ang magkapatid na Zhu ay mula sa isang malaking pamilya, pabayaan ng mga top grade na espiritual na bato, dapat na nakita nila kahit na ang pinakamahusay. Ang punto ay ang nakita ni Yang Yian ay nasa likod ng gumagalaw na katawan ni Zugkong ay may isang maliit na butas na may diameter na 2 talampakan, at ang liwanag ay sumabog mula dito, na kulay pula. Ipinakita nito na ito ay isang espiritual na bato na may kaugnayan sa apoy, at hindi ito isang espiritual na bato na may pinakamataas na grado. Malaki ang posibilidad na silang tatlo ay nagkaroon ng malaking swerte at nakahukay ng espiritual na ugat. Hanggat mayroong minahan ng espiritual na ugat, nangangahulugan ito na magkakaroon ng isang malaking lugar ng mga espiritual na bato sa tabi ng bawat isa. Siyempre, hindi pa rin ito ang punto. Ang punto ay ayon sa pagkaunawa ni Yang Yiu sa mga katangian ng mga minahan ng espiritual na ugat, hanggat mayroong mataas na kalidad na mga espiritual na bato, may malaking posibilidad na magkakaroon ng pinakamataas na kalidad na mga espiritual na bato sa kailaliman ng mga espiritual na ugat, at maging ang mga espiritual na asensya ng bato. Ang tinatawag na espiritual na kakanyahan ng bato, ayon sa pangunawa ni Yang Yiu, ay talagang pinagmulan ng espiritual na kamalayan, na tinatawag na pinagmulang bato. Ang pinagmulang bato ay mas advanced kaysa sa pinakamataas na kalidad na espiritual na kamalayan. Ayon sa inheritance records ng Master sa isip, ang Origin Stone ay pangalawa lamang sa Fairy Stone. Ang pinagmula ng kapangyarihan sa mundo ay walang iba kundi ang 5 kapangyarihan ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa. Ang lahat ng mga bagay ay isa-isang umuusbong mula sa 5 pinagmulang kapangyarihan ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa. Kung talagang may pinagmulang bato dito, kung gayon. Nang inag si Yang Yiu nang maisip niya ito, at labis na nasasabik. Pagkaraang matauhan, nagmamadaling sinabi ni Yang Yiu sa munting monghe, lumabas ka at magbantay. Maglalagay ako ng formation dito. Kung ilalabas ang ganoong kalakas na aura, wala tayong mapapala. Ang munting monghe ay nagmamadaling lumabas upang magbantay. Sa oras na ito, nilunok ni Zugming ang kanyang laway at sinabing, Brother Yang, ibig mo bang sabihin ay hindi namin ibinibigay ang mga espiritual na batong ito. Ito na ang pagkakataon natin, at pagkakataon din natin ito. Tanga lang ang magbibigay sa kanila. Sabi ni Yang Yiu na may ningning sa kanyang mga mata. Ngunit kung hindi natin sila ibibigay, tiyak na papatayin tayo ni Jin Bawai kapag natuklasan tayo. Sabi ni Zugming sa nanginginig na boses. Yang. Kinaikit ni Yiu ang kanyang mga mata at sinabing, huwag kang mag-alala, nasa akin ang Chenkun Magic Weapon. Huhukayan natin ang mga espiritual na batong ito at iingatan ang mga ito para sa ating sariling paglilinang. Kung, sa araw na matuklasan ang lugar na ito ang araw na tatakas tayo. Oo, sang-ayon ako kay Kuya Yang. Hindi tayo pwedeng makulong dito habang buhay. Kung patuloy tayong ganito, mamamatay tayo sooner or later. Higit pa rito, kahit na ibigay natin dito ang lahat ng mataas na kalidad na espiritual na mga bato, hindi nila tayo hahayaang umalis. Kuya Yang, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Sa wakas ay kumalma si Zugkong at nabawi ang kanyang matalinong panig. Tumingin si Yang Yiu kay Zugkong at sinabing, ang pinakakagyat na bagay ay gamitin ang lahat ng mga top grade na espiritual na batong ito. Kung tayo ay mapalad, marahil maaari nating hukayin ang pinakamahusay na espiritual na kamalayan. Ang lahat ng mga top grade na espiritual na bato ay ang pinakadalisay na espiritual na enerhiya, na maaaring mabago sa panloob na chi nang walang anumang pagkakaiba sa katangian. Sinuman sa atin ay maaaring sumipsip nito, na makakatulong sa atin na mapabuti ang ating paglilinang sa maikling panahon. Sa ganitong paraan, napakaraming espiritual na enerhiya ang lugar na ito.
Magtatatag muna ako ng isang porma sayon upang masakop ang pagkalat ng espiritual na enerhiya. Zugming, ikaw at ang munting monghe ang magiging responsable sa pagbabantay sa labas, pumili ng ibang lugar na paglilinang, at pagkatapos ay harangan ang maliit na espasyong ito. Si Zugkong at ako ay magsisimulang maghukay ng mga espiritual na bato. Okay, wala tayong problema. Alam din ni Zugming na tama ang sinabi ni Yang Yio, at nagmamadaling lumabas. Pagkatapos ay tinatakan niya at ng munting monghe ang maliit na espasyong ito ng malalaking bato. Ang dalawa sa kanila ay nagbigay ng takip sa labas, at ito ay ibinigay sa kanyang kapatid at Yang Yio. Inilabas ni Yang Yio ang mga espiritual na bato at naglagay ng nagtatagong porma sayon sa maliit na espasyo. Pagkatapos, na may kislap na pilak sa kanyang kamay, siya at si Zugkong ay naghukay ng mga espiritual na bato. Matapos mabawi ang kanilang cultivation, at may dragon-slaying sword sa kamay, ang dalawa sa kanila ay kumilos ng napakabilis, at ang mga top-grade na espiritual na bato ay hinukay ng isa-isa. Pagkatapos ng 30 metrong lalim, unti-unting bumaba ang bilang. Sina Yang Yian at Zugkong ay naghukay ng kabuuang 836 na top-grade na espiritual na mga bato. Bang! Ang dragon-slaying sword ay tumusok sa napakatigas na lugar. Hinimok ni Yang Yian ang kanyang tunay na enerhiya, at ang bato ay gamulong pababa ng may pagbagsak. Nagkatinginan sila ni Zugkong at nagtawanan. Kuya Yang, tulad ng inaasahan mo. Ang gayong matigas na bato ay ang pinong batong bakal. Kung tama ang mga record, dapat na lumitaw ang pinakamataas na antas ng espiritual na mga bato kapag hinukay ang bakal na bato. Masayang sabi ni Zugkong. Ang pinong bakal na bato ay isang uri ng ore na lumilitaw lamang sa mga top-grade na espiritual na bato. Ito ay napakatigas at maihahambing sa itim na bakal na bato. Ito rin ay isang napakahusay na material para sa pagpino. Pagkatapos ay nagsimulang maghukay ang dalawa sa kasabikan. Ang pinong bakal na bato ay napakatigas, at ito ay kumokonsumo ng maraming tunay na enerhiya kapag naghuhukay, ngunit kasama ang dragon-slaying sword sa kamay, maaari itong mahukay. Kung hindi pa nabubuksan ng selyo, hindi na sila makakapaghukay. Ayon kay Zugkong, kung makatagpo sila ng pinong bakal na bato sa minahan, aakayin ni Jin Baway ang mga tao na hukayin ito ng personal, dahil malaki ang posibilidad na mahukay nila ang pinakamahusay na espiritual na kamalayan. Noong unang dumating ang magkapatid sa minahan, nakita nila si Jin Baway na minsang naghuhukay at naghuhukay ng top-grade na espiritual na bato. Dahil dito, ginantimpalaan ni Jin Baway ang bilanggo na nakatagpo ng pinong bakal na bato sa isang babae at hinayaan siyang magpahinga ng 3 buwan. Mula sa puntong ito, makikita rin natin ang halaga ng top-grade na espiritual na bato. Ngayon sina Yang Yian at Zugkong ay naghuhukay sa panganib ng kanilang buhay. Kapag nalaman ito ni Jin Baway, may isang paraan lamang para mamatay na naghihintay sa kanila. Ngunit hindi mahalaga. Matapos ang halos 1 taon ng paglilinang, ang panloob na chi ni Yang Yian ay hindi perpekto, ngunit ito ay halos naroroon. Kapag hinukay niya ang top-grade na espiritual na bato o maging ang pinagmulang bato, oras na para makatakas ang 4. Sa madaling salita, hanggat mahanap sila ni Jin Baway, oras na para umalis sila. Makalipas ang 3 araw, hinukay ni Yang Yian at Zugkong ang unang top-grade na espiritual na bato. Pinigilan ni Yang Yian ang kanyang pagnanais na sumipsip at maglinang, at hindi nagmamadaling magtanim, dahil ang kanyang layunin ay hukayin ang Origin Stone, na siyang pinakamahalagang kayamanan sa buong ugat ng espiritual na bato. Pagkaraan ng 10 araw, nakahukay na sina Yang Yian at Zugkong ng 4 na top-grade na espiritual na bato, ngunit hindi tumigil si Yang Yian pagkatapos. Pakiramdam niya ay may Origin Stone sa ugat. Sa halos kalahating buwan, lumabas si Yang Yian upang harapin ang mga nagpapatrulyang sundalo minsan. Nitong mga nakaraang araw, sadyang hindi siya lumabas. Ang lahat ng mga monghe ang humarap sa kanya, na nagsasabi na si Yang Yian ay nagmimina ng walang tulog, at ang espiritual na kamalayan na kanyang ibinigay ay angkop ding tumaas. Sa wakas, niloko niya sila. Sa ika-17 araw, biglang uminit ang pattern ng Chenkun pot sa kaliwang braso ni Yang Yian, na nagpakilos sa puso ni Yang Yian. Alam niya na sa tuwing umiinit ang palayok ng Chenkun, ipinapahiwatig nito ang hitsura ng mga likas na kayamanan. At ngayon walang duda na ang Origin Stone ay maaaring lumitaw sa minahan. Sinaksak niya ng espada ang pinong bakal na bato sa kanyang harapan. Boom! Isang malaking piraso ng bato ang nabasag sa ilalim ng dragon-slaying sword ni Yang Yian. Pagkatapos, isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas, at isang mabigat na espiritual na enerhiya ang kumalat, na direktang bumasag sa nagtatagong porma sayon na itinakda ni Yang Yio, at pumunta sa kahabaan ng minahan. Sa ilalim ng malakas na aura, halos hindi makatayo si Yang Yio. Pero walang gulat sa mukha niya, pero nanginginig siya sa excitement. Batong pinagmulan. Isang kamao ang laki ng hugis diamante na bato ang lumitaw sa pagsasakatuparan,
naglalabas ng dalisay at walang kapantay na espiritual na enerhiya, at ang paghinga nito ay makapagpapaginhawa sa mga butas ng tao. Kasabay nito, sa kampo sa labas ng minahan, kinakausap ni Jin Bawai si Xiao Bianze. General San, ito ang output ng mga espiritual na bato ngayong buwan. Mayroong kabuuang 2,000 mababang antas ng espiritual na kamalayan at 120 katamtamang antas na espiritual na kamalayan. Habang nagsasalita, inabot ni Jin Bawai ang space ring na naglalaman ng mga espiritual na bato kay Xiao Bianze. Well, this month is not bad. Nagkataon na sa mga mayroon ako, makakabawi ako ng 5,000. Sa loob ng 2 araw, oras na para mag-alok ang mansyon ng City Lord sa Yinyang Sect. Sa wakas, maibibigay ko na, pero kailangan mo pa ring magmadali, mahinang sabi ni Xiao Bianze habang umiinom ng tsaa. Oo, General San, siguraduhin mo. Hahayaan kong mapasakin ang maralitang iyon sa lalong madaling panahon. Habang nag-uusap silang dalawa, dumating ang isang alon ng espiritual na enerhiya mula sa langit. Ano ito? Ano ito? Ito ay dapat na ang pinagmulang bato ay lumitaw sa minahan. Let's go and have a look. Nagbago ang boses ni Xiao Bianze habang nagsasalita. Alam niya ang ibig sabihin ng Origin Stone. Kabanata 586. Hindi ko balak na iwan ka ng buong katawan. Alam ni Xiao Bianze na ang maalamat na pinagmulang bato lamang ang makakapaglabas ng napakalakas na espiritual na enerhiya ng langit at lupa. At kadalasan kung saan lumilitaw ang pinagmulang bato, ito ay sinasamahan ng mataas na grado at pinakamataas na gradong espiritual na mga bato, pati na rin ang mataas na uri ng mga materyales sa pagdadalisay tulad ng pinong bakal na bato. Ang lahat ng ito ay hindi maisip na kayamanan. Silang magkakapatid ay tumulong sa City Lord's Mansion sa loob ng maraming taon, at napakalinaw nila tungkol dito. May isang bagay na napakalinaw ni Xiao Bianze. Ang pagtatanim ng bawat bilanggo sa minahan ay natatakan, at hindi nila mahukay ang pinong bakal na bato. Ngunit ngayon ay may hininga ng pinagmulang bato, na may 2 posibilidad lamang. Una, isang tagalabas ang pumasok sa minahan at hinukay ang pinagmulang bato, ngunit ito ay karaniwang imposible. Bawat minahan ay binabantayan araw at gabi, at imposibleng may makapasok. Kung may pumasok, matagal na silang natuklasan. Pangalawa, isang tao sa mga bilanggo ang nagsira ng selyo, at ito lamang ang makatuwiran. At ang paglilinang ng mga bilanggo na ito ay tinatakan mismo ng kanyang panganay na kapatid na si Scar. Kung wala ang paglilinang ng Nascent Soul, huwag mo nang isipin ang pagbukas ng selyo. Ngayon ay may makakasira na sa selyo ng kanyang panganay na kapatid na si Scar. Ito ay medyo hindi kapani-paniwalang isipin. Sa isip ni Xiao Bianze, ang kabilang partido ay dapat may ilang lihim na kayamanan sa kanyang kamay upang mabuksan ang selyo. At hinukay ng taong ito ang pinagmulang bato, ibig sabihin, nabuksan niya ang selyo ng higit sa 1 o 2 araw, at napakalaki ng kanyang plano. Para sa ilang kadahilanan, lumitaw sa isip ni Xiao Bianze ang 2 figure na paparating. Sila ang munting monghe at isa pang batang lalaki na nakatakas mula sa bilangguan sa Jiaoyao City, ngunit hindi sila pinatay ng panganay na kapatid. Tinatakan lamang niya ang kanilang paglilinang. Palaging nararamdaman ni Xiao Bianze na kakaiba ang 2 lalaki. Sa pag-iisip nito, dinala ni Xiao Bianze si Jin Bawai at ang isang pangkat ng mga sundalo upang mabilis na pumasok sa minahan, at sinabi sa mga magaan na sundalo sa paligid niya, makinig sa akin, bantayan ang minahan, huwag hayaang makatakas ang sinuman, at patayin ang sinumang bilanggo na lalabas. Oo, General. Ang 300 kawal na sasalubong sa kalaban sa buong minahan ay pinakilos lahat sa pasukan ng minahan, at nilason ang bawat bilanggo hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay sinabi ni Xiao Bianze kay Jin Bawai sa isang malalim na boses, palagi kong nararamdaman na ang bagay na ito ay lubhang kakaiba. Kung ito talaga ang Origin Stone, malaking bagay. Magpadala ng mensahe sa aking panganay na kapatid na lalaki at pangalawang kapatid na lalaki at hilingin sa kanila na pumunta kaagad sa minahan. Oo, sumang-ayon si Jin Bawai at nagmamadaling ipadala ang mensahe. Dinala ni Xiao Bianze ang mga tao sa minahan kung saan naroon si Yang Yiyu at ang iba pa. Ang malakas na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay nagmula sa minahan na ito. Bagamat hinukay ni Yang Yiyu ang pinagmulang bato, lumitaw muli ang eksenang nagpa-depress sa kanya. Si Chen Kunpot ay muling nakikipagkumpetensya sa kanya. Sa sandaling hinukay niya ito, nag-init ang braso ni Yang Yiyu, at ang kanyang kaliwang braso ay hindi sinasadyang tumama sa pinagmulang bato. Pagkatapos ang Chen Kunpot ay sumabog sa isang nakasisilaw na liwanag. Naramdaman ni Yang Yiyu ang pag-init ng Chen Kunpot, at alam na sinisipsip nito ang kapangyarihan ng pinagmulang bato. Siya umiiyak at tumawa sa kanyang puso, ngunit wala siyang pagpipilian. Si Chen Kunpot ang amo, at hindi niya ito mapigilan. Sa kabilang banda, talagang walang intensyon si Yang Yiyan na pigilan ang Chen Kunpot mula sa pagsipsip ng kapangyarihan ng Origin Stone.
Pagkatapos ng lahat, ang Chenkunpot ay sa kanya. Matapos makuha ng Chenkunpot ang kapangyarihan ng Origin Stone, magiging sigla. Naibalik at ang mga buto sa loob ay magbabago. Ito ay tiyak at magagamit niya. Bukod dito, alam ni Yang Yian na ang kaluluwa ng kanyang amo na si Yun Changxi ay nasa Chenkunpot. Kung maa-absorb ng Chenkunpot ang Origin Stone sa pagkakataong ito ay magbibigay daan sa kaluluwa ng kanyang master na si Yun Changxi na makabawi at magising mula sa kanyang pagkakatulog. Mabubuhay siya sa malawak na Shunhai Realm. Mas mabuting magkaroon ng isang master na gagabay sa kanyang paglilinang kaysa isipin ito ng walang taros. Kailangan mong malaman na ang Shunhai Realm ay isang tunay na mundo ng paglilinang, at lahat ng mga tao na umiiral doon ay mga cultivator. Ang deal na ito ay isang no-brainer para sa kanya. Anyway, mayroon siyang sapat na top grade na espiritual na mga bato sa kanya upang suportahan ang kanyang cultivation. Ang Origin Stone ay isang tunay na kayamanan at ang hari ng espiritual na kamalayan. Napakalaki ng enerhiyang nakapaloob dito. Kahit na ang Chenkunpot ay hindi maaaring makuha ang kapangyarihan ng isang buong Origin Stone sa maikling panahon. Ang tinig ni Zugkong sa kanyang likuran ay tila nag-aalala, ang malakas na espiritual na enerhiya ni Brother Yang ay nailabas na. Sa tingin ko ito ay nakaakit ng mga tao. Ano ang dapat nating gawin? Nakita ni Zugkong ang nakakasilaw na liwanag sa kaliwang braso ni Yang Yian at alam niyang sikreto niya iyon. Naramdaman din niya ang hininga ng pinagmulang bato, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Nag-aalala lang siya sa magiging tugon ng sekta mamaya. Ang malakas na espiritual na enerhiya ay tumataas sa langit. Naniniwala si Zugkong na tiyak na maaakit nito ang pagtugis ni Jin Bawai. Huwag magpanik, dumating na sa puntong ito. Alam natin na darating ang araw na ito. Pumunta ka at sabihin sa maliit na monghe at sa iyong kapatid na kayong tatlo ay buksan ang selyo at maghanda para sa atin na lumaban. Ako ang magiging masyan. Nang mahukay ang pinagmulang bato at ang malakas na hininga ay inilabas, handa nang tumakas si Yang Yian. Anyway, pagkatapos ng higit sa isang taon ng lihim na paglinang ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan, siya ay naging malapit sa pagiging perpekto. Ngayong nasa kamay na niya ang pinakamataas na gradong espiritual na bato, tiwala siya na makakalusot siya anumang oras, at mayroon din siyang paraan para harapin ang mga tirentas na nakaligtas sa Golden Elixir Heavenly Tribulation. Siya ay nagsasanay ng kataas-taasang Chenkun creation skill sa mundo, at siya ay may espiritual na ugat ng 5 elemento. Ang totoong chi sa kanyang katawan ay ilang beses kaysa sa mga ordinaryong tao. Mayroon pa rin siyang napakalaking kalamangan sa parehong antas, at tiwala siyang makakalaban niya ang mga kalaban sa mas matataas na antas. Ang lihim na pagsasanay ng higit sa isang taon ay hindi walang kabuluhan. Sige, aalis na ako, pagsang-ayon ni Zugkong at lumabas. Maya-maya, tumunog ang boses ng munting monghe, "Boss, bilisan mo, may tao na dito." Malapit na akong makarating, si Yang Yian ay nababalisa din, ngunit ang Chenkunpot ay sinisipsip pa rin ang kapangyarihan ng pinagmulang bato, ngunit ito ay halos naroroon na. Pagkatapos ay pumasok si Zugkong at mapait na sinabi, si General Xiaobayan ang personal na dumating. Kuya Yang, lalabas ako para asikasuhin. Kung may mangyari man sa akin, alagaan mo ang kapatid ko. Huwag masyadong mabigat, baka hindi tayo matalo. Habang nagsasalita si Yang Yian, ang Chenkunpot sa kanyang kaliwang braso ay sa wakas ay nasisipsip ang kapangyarihan ng pinagmulang bato, at sinabi niya kay Zugkong. Ngumiti si Zugkong, ngunit pagdating ng panahon, nawalan siya ng tiwala kay Yang Yiyo. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong general na may mga pigtail ay nakaligtas sa ginintoang Elixir Tribulation at nasa unang yugto ng Golden Elixir. Bukod dito, mayroong 300 sundalo sa buong kampo ng pagmimina, at bawat isa sa kanila ay nasa yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tiwala ni Yang Yian. Sa sandaling ito, nakita niya ang mukha ni Yang Yian na puno ng kumpiyansa ng ngiti. Kahit na ano, wala tayong paraan, at makakalaban lang tayo hanggang kamatayan, tumanggo si Zugkong. Let's go, don't worry, hanggat wala tayong makakasagasa sa gitnang stage ng Golden Core, may tiwala pa rin ako na ilabas ka sa minahan. Si Yang Yian ay natural na hindi makapagsalita ng anumang bagay na makakaapekto sa moral sa oras na ito, at maaari lamang magsabi ng may kumpiyansa na mga salita kay Zugkong, upang hindi maapektuhan ang moral. Pagkasabi niyon, nanguna siya at lumabas sa maliit na espasyo, nang walang anumang nostalgia. Ito ay isang magandang kapalaran na makapaghukay ng isang pinagmulang bato dito, at imposibleng magkaroon ng pangalawa. Pagkatapos lumabas, kinuha niya ang pinakamataas na antas ng espiritong bato, sa kabuuan ay 4, isa lamang para sa bawat tao, at ipinaliwanag sa maraming tao, kunin ito sa kritikal na sandali, ang espiritu ng enerhiya sa pinakamataas na grado na espiritong bato ay napakadalisay, at maaaring direktang ma-convert sa tunay na enerhiya, kahit papaano ay maaaring tumagal ito ng ilang sandali.
Sa oras na ito, isang malamig na boses ang dumating, kayong dalawa talaga, ibaba mo sila. Ang nakatirintes na batang lalaki ang sumugod, at nang makita niya si Yang Yian at ang munting monghe, alam niyang hindi mali ang kanyang pakiramdam, at talagang may mga problema ang dalawang lalaking ito. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, agad na sumugod ang mga kawal sa paligid niya. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo at sinabi sa maliit na monghe at Zug Brothers, sundan mo ako, sa sandaling. Tapos na siyang magsalita, ang totoong enerhiya ang nagtulak sa fantasy sword na enerhiya ng Dragon Slaying Sword, na lumakas din ng tumaas ang kanyang cultivation level. Ang espada ay tumakas na parang kidlat. Boom! Ah! Pagkatapos ng espada, 4 na sundalong nagtatayo ng pundasyon ang sumugod at agad na napatay. Sa oras na ito, lumiit ang mga mag-aaral ni Xiao Bianzitong, at isang ilaw ang kumislap sa kanyang kamay. Siya ay humakbang pasulong at hinampas si Yang Yiyo na may malamig na nguso. Wind Evil Slash! Si Yang Yiyo ay handa na at umungal, itinaas ang kanyang espada upang salubungin ito. Bang! Pagkatapos ng suntok, umatras ng tig-3 hakbang ang dalawa. Nagbago ang mukha ni Xiao Bianzi at sinabi niya sa malalim na boses, anak, may mga pakulo ka. Ibigay ang Origin Stone at sumuko ng masunurin. Ang ikatlong guro ay maaaring mag-iwan sa iyo ng isang buong katawan. Wala akong planong iwan ka ng buong katawan. Pagkatapos ng isang paghaharap, sinubukan ni Yang Yiyu na ang lakas ni Xiao Bianzi ay hindi gaanong naiiba sa kanyang sarili. In terms of true energy, mas malakas pa siya. Kung nakaligtas siya sa Jindan Heavenly Tribulation, maaari niyang patayin si Xiao Bianzi sa isang galaw. Ngunit ngayon ay siguradong papatayin niya ito. Si Xiao Bianzi ay hindi isang peklat sa gitnang yugto ng Jindan, at wala siyang immortal na sandata sa kanyang kamay. Sa mga tuntunin ng tunay na enerhiya, si Yang Yiyu ay may higit pa sa kanya, at si Yang Yiyu ay mayroong Dragon Slaying Sword, ang Demon Trapping Chains, at isang mukha ng tao na espiritong insekto na maaaring baliwalain ang mga spells at espiritual na kapangyarihan. Para kay Xiao Bianzi, mas malakas siya kaysa sa kanya ng kalahating kaharian, o sa madaling salita, nakaligtas siya sa Jindan Heavenly Tribulation. Magagamit niya ang kapangyarihan ng langit at lupa, ngunit kung tutuusin, nasa unang bahagi pa lamang siya ng Jindan. Maaaring gamitin ni Yang Yiyo ang trump card sa kanyang kamay upang mapunan ang kanyang sariling mga pagkukulang, o upang labanan ang kapangyarihan ng langit at lupa pagkatapos makaligtas si Xiao Bianzi sa Heavenly Tribulation. Kabanata 587 Golden Core Field. Ikaw na ignorante na bata, hindi ka nakaligtas sa Heavenly Tribulation. Mas malakas ka lang langgam kung tutuusin. Papatayin kita. Malamig na umungol ang nakatirintes na batang lalaki. Pagkatapos ay subukan ito. Hindi ko nakalimutan na nabali mo ang 3 buto sa aking baywang sa isang sipa. Si Yang Yiyo ay hindi natakot. Sa oras na ito, pinaikit ng nakatirintes na batang lalaki ang kanyang mga mata, hinawakan ng kutsilyo sa isang kamay, at bumuo ng palad sa kabilang kamay. Bigla niyang sinampal sa hangin si Yang Yiyo at sumigaw, ang kapangyarihan ng langit at lupa, ang Golden Core Domain, samantalahin ang sitwasyon. Inilipat ni Yang Yiyo ang totoong enerhiya sa kanyang katawan, hawak ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kaliwang kamay, at ang Tongbi Ape Hand sa kanyang kanang kamay ay handa anumang oras. Nang sabihin ng nakatirintes na batang lalaki ang huling salitang, samantalahin ang sitwasyon, biglang naramdaman ni Yang Yiyo na lumubog ang espasyo sa paligid niya. Sa sumunod na segundo, nalaman niyang nakabao na ang kanyang katawan sa lupa at hindi makagalaw. Nagkaroon ng invisible gravity sa paligid. Agad niyang naunawaan na ito dapat ang natatanging likas na mahiwagang kapangyarihan ng mga Golden Core Cultivator na nakaligtas sa Heavenly Tribulation, ang domain ng pagsasamantala sa kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ba ang kapangyarihan ng Golden Elixir makalangit na kapigatian? Bumulong si Yang Yian sa kanyang puso, at sa isang pag-iisip, inutusan niya ang mukha ng tao na espiritong insekto sa kanyang tainga, baliin ang kapangyarihan ng insekto, ang talento ng insekto ay huwag pansinin ng anumang spells, at ang Golden Elixir Field ng maliit na Tyrantus ay isa ring uri ng spell. Hanggat ang insekto ay mabibiyak ng kaunti, makakalaya si Yang Yian. Sa susunod na sandali, natanggap ng insekto ang utos ni Yang Yian, mabilis na lumabas sa kanyang tainga, at mabilis na tumakbo pataas. Swoosh! Magulo ang hangin sa paligid niya, at alam ni Yang Yian na nagtagumpay ang insekto. Habang gumagalaw ang insekto, tinadtad ng maliit na Tyrantus si Yang Yian gamit ang kutsilyo. Malamig na sumangot si Yang Yian, ibinuka ang kanyang bibig at sumipol, at ang tiyankunggang sa loob at labas ng kanyang katawan ay tumatakbo. Bukas. Pagkatapos ng lahat, naramdaman niya na ang gininto ang elixir field ng maliit na Tyrantus ay nasa maagang yugto pa lamang, na may kaugnayan sa kanyang paglilinang at nasa loob ng kanyang pagpaparaya. Sa isang mahabang sipol, nabasag ng insekto ang mga bitik at ang katawan ni Yang Yian ay pumutok sa mahinang liwanag,
napuwersahang nabasag ang kapangyarihan ng gintong elixir field ng maliit na Tyrantas. Sa isang iglap, nakaharap sa malakas na sword energy na 2 metro na sa harap ni Xiao Bianzi, itinaas ni Yang Yiyan ang dragon slaying sword para lumaban. Boom! Bagamat ang kanyang braso ay namamanhid saglit, at ang dugo sa kanyang katawan ay kumukulo, ang bibig ni Yang Yiyan ay dumudugo, ngunit sa wakas ay hinaranggan niya ang kutsilyo. Pagkatapos ay hinawakan ni Yang Yiyan si Xiao Bianzi gamit ang kanyang kanang kamay. Makapagnanakaw ng langit. Sa dagandong, ang pilak na liwanag ng kanyang kanang kamay ay kumikislap ng nakakasilaw, at malabong nakita na ang kanang kamay ni Yang Yiyan ay transparent na may mga buto. Sa malakas at nakakasilaw na liwanag ng kanyang kanang kamay, isang balangkas na kamay ang natipon at nagtungo kay Xiao Bianzi na parang kidlat. Para naman kay Xiao Bianzi, siya ay nasa estado ng kaguluhan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang malagintong elixir na maaaring makalusot sa gintong elixir field, ang momentum ng langit at lupa, at ang reaksyon ay napakabilis. Sa isang kisap mata, itinaas ni Yang Yiyan ang kanyang kamay at bumagsak sa kanyang ulo ang isang skeleton hand bow na kumikinang napilak at naglalabas ng liwanag ng mga bituin. Ang malakas na momentum ng buto ng kamay ay nagpang-inig kay Xiao Bianzi sa takot, at agad niyang inikot ang kanyang tunay na enerhiya at itinaas ang kanyang mga kamay sa langit, at biglang tumugon. Ngunit sa sandaling ito, narinig na lamang ni Xiao Bianzi si Yang Yiyo na sumigaw muli, ang tanikala na nakakulong ng demonyo, go! Nakita ni Xiao Bianzi ang isang puting liwanag na lumilipad patungo sa kanyang peripheral vision. Sa oras na ito, si Xiao Bianzi ay may malakas na buto ng kamay na may totoong chi sa kanyang ulo, at isa pang puting liwanag ng kidlat ang dumating patungo sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, ngunit wala siyang pagpipilian kundi tansyahin ang malakas na buto ng kamay sa kanyang ulo. Sa pagitan ng dalawa, naramdaman ni Xiao Bianzi na ang puting liwanag na lumilipad patungo sa kanya ay walang mapanganib na aura, at kung hindi niya papansinin ang buto ng kamay sa kanyang ulo, ang kanyang ulo ay tiyak na magkakamot at madudurog. Roar! Umungal si Xiao Bianzi na may totoong chi sa kanyang mga kamay, at ang kapangyarihan ng langit at lupa ay isinama din sa kanyang mga kamay. Naniniwala siya na kakayanin niya ang magic ng buto ng kamay ni Yang Yiyo. Boom! Sa wakas ay nilabanan ni Xiao Bianzi ang kapangyarihan ng buto ng kamay ni Yang Yiyo na hinawakan mula sa kanyang ulo habang nakataas ang mga kamay sa langit. Sa kapangyarihan ng langit at lupa, pakiramdam niya ay ganoon lang iyon, hindi kasing lakas ng iniisip niya, at natatawa lang sa kanyang puso. Then the next moment, humigpit ang bewang niya. Pagkatapos ng lahat, nag-aalala siya sa tuktok ng kanyang ulo at hindi nakaligtas sa pag-atake sa kanyang baywang. Ngayon lang niya napagtanto na lumitaw ang kadena sa kanyang baywang. Nagbago ang kanyang mukha at sinubukan niyang kumawala, ngunit hindi ito gumagalaw. Sa halip, lalo itong humigpit. Nawalan siya ng boses at sinabing, ito ay talagang isang sandata ng engkanto. Maganda ang mata mo. Alam mo rin ang mga sandata ng engkanto. Kung maaari mong hayaan akong gumamit ng mga engkanto na armas upang bitag ka, mamamatay ka ng walang pagsisisi. Nang matapos magsalita si Yang Yiyo, humarap na siya sa tabi ni Xiao Bianzi at kinurot ng isang kamay ang leeg ni Xiao Bianzi. Ahem, ikaw. Xiao Bianzi. Sa wakas ay natarante sa leeg ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Yang Yiyo, sinabi kong hindi ko kayong lahat iiwan. Kayong tatlong magkakapatid ay hindi tinatrato ang buhay ng tao bilang buhay ng tao. Naisip mo na ba na darating ang araw na ito? Nanlaki ang mga mata ni Xiao Bianzi at namula ang mukha. Lalong humigpit ang mga kamay ni Yang Yiyo. Gotcha! Ang leeg ni Xiao Bianzi ay kinurot ni Yang Yiyo, at pagkatapos ay tinusok ng dragon slaying sword ang dantiya ni Xiao Bianzi. Sa oras na ito, sumigaw si Xiao Bianzi. Alam ni Yang Yiyan na ang kaluluwa ng isang cultivator na nakamit ang ginintoang elixir ay inalagaan sa gintong elixir sa kanyang dantian. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa ginintoang elixir ay tunay na maglalaho ang kaluluwa. Nanumpa siya na papatayin niya si Xiao Bianzi para sa insulto sa bilangguan na pinutol niya ang mga buto niya at ng monghe. Ngayon ay diretsyo niyang hinati ang kanyang katawan sa kalahati gamit ang isang espada at tinusok ang gintong elixir. Sa puntong ito, si Xiao Bianzi, isang cultivator sa maagang yugto ng Golden Elixir na nakaligtas sa Golden Elixir Tribulation, ay ganap na pinatay ni Yang Yiyan. Kuya Yang, alis na tayo. Kung huli na tayo, natatakot akong maakit natin ang nakakatanda at pangalawang kapatid nitong maliit na letigo, sabi ni Zugkong. Tumango si Yang Yiyo at sinabing, let's go. Sa buong minahan, tanging ang maliit na Tyrantas lamang ang isang master na nakaligtas sa makalangit na kapigatian at umabot sa maagang yugto ng Golden Elixir. Ngayong patay na ang maliit na Tyrantas, ang natitirang Jinbaway ay wala sa mga mata ni Yang Yiyo. Para sa 300 sundalo, lahat sila ay nasa yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Sa mga mata ni Yang Yiyo ngayon, sila ay hindi hihigit sa mga langgam.
Nang tumalikod si Yang Yiyu para umalis, biglang nakita ni Yang Yiyu ang isang sinaunang singsing sa daliri ng bangkay ng maliit na Tyrantus. Sa isang galaw sa kanyang puso, hinawakan niya ito sa kanyang kamay. Ang singsing sa espasyo ng maliit na Tyrantus na ang kaluluwa ay nawasak ni Yang Yiyu ay isang bagay na walang may-ari. Nang makita ito ng kamalayan ng espiritu, mayroong maraming espiritong kamalayan sa loob nito, at agad siyang sumigaw, ang pagpatay sa mga tao at pagnanakaw ng mga kayamanan ay talagang isang shortcut sa kayamanan sa mundo ng paglilinang. Ang space ring ng ang maliit na Tyrantus ay dapat na ang akumulasyon ng mga espiritual na bato na mina ng mga minero. Maganda ito, mura sa kanya. Tapos mabilis na nakarating sa entrance ng minahan yung apat. Matagal nang natuklasan ni Yang Yiyu ang mga sundalong nagbabantay sa labas sa kanyang espiritual na kahulugan. Ang nangunguna sa pagbabantay sa pintuan ng kuweba ay si Jin Bawai. Sumunod ka sa akin at papatayin natin ang daan palabas, bilin ni Yang Yiyu sa tatlong tao sa likod niya, at biglang ginalaw ang kanyang kanang kamay. Pumipili ng mga bituin, sinasalo ang buwan. Ang dalawang mahiwagang kapangyarihan ay ginamit, at si Jin Bawai, na nagbabantay sa labas, ay lubos na nagbago ng mukha. Agad siyang umatras, at sa wakas ay nakaiwas, ngunit isang malaking bilang ng mga sundalo ang namatay. Naramdaman ni Jin Bawai ang napakalakas na momentum, at ang una niyang naisip ay tumakbo. Alam niya sa kanyang puso na kung siya ay atakihin, tiyak na ang tatlong general ay napatay ng kalaban. Kahit na ang tatlong general ay hindi kaaway ng kalaban, at siya, si Jin Bawai, ay mas mababa ang kakayahan. Kaya tumalikod si Jin Bawai at tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Nang si Yang Yiyu at ang iba pang apat ay sumugod palabas, nakita ni Yang Yiyu si Jin Bawai na tumatakbo palayo sa unang pagkakataon, ngunit mayroong higit sa 200 mga sundalo sa paligid, at tumingin sila kay Yang Yiyu at sa iba pang apat, ngunit hindi sila nang ahas na umatake. Wala silang lakas na labanan ang dalawang pag-atake ngayon, at mahigit 30 kasama ang namatay sa isang pagkakataon. Lumabas ka kung ayaw mong mamatay, hinawakan ni Yang Yiyan ang Dragon Slaying Sword at umungol sa mga sundalo sa paligid niya. Pagkatapos noon, hindi niya ito pinansin at hinabol si Jin Bawai. Matapos ang mahigit isang taon ng pagmimina, marami na silang nasawi at binugbog ng bastos na ito. Naalala ni Yang Yiyan ang lahat ng mga salaysay na ito sa kanyang puso. Nang makita niyang tumatakbo si Jin Bawai ay agad niya itong hinabol. Kahit saan siya dumaan, iniiwasan siya ng mga nakapaligid na sundalo mula sa malayo. Ang lahat ay hindi orihinal. Hindi lumabas ang tatlo nilang general pagkapasok, at halatang pinatay sila. Ngayong nakatakas na si General Jin Bawai, hindi na nila siya ipapadala upang mamatay. Walang pumihil kay Yang Yiyan at sa kanyang apat na tauhan. Noong mahigit 100 metro na ang layo nila kay Jin Bawai, si Yang Yiyan, ang munting monghe at ang magkapatid na Zog ay nakatakas na mula sa pagkubkob ng mga sundalo. Sa oras na ito, sinabi niya sa tatlong tao, pumunta kayo sa kampo para maghanap ng 4 na halimaw na kabayo, at pupunta ako para harapin si Jin Bawai. Sige, Kuya Yang, mag-ingat ka, mabilis na sumang-ayon si Zugkong at tumakbo upang salubungin ang kalaban. Lumakad ang munting monghe at nagsabi, Boss, baliin mo sa akin ang mga paa ni Jin Bawai. Kuya Yang, nariyan ang bahagi ko, tulungan mo akong bugbugin siya, sabi din ni Zugming. Kahit sino man iyon, lahat sila ay hinampas ni Jin Bawai. Tumanggaw si Yang Yiyu at pinaikit ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Jin Bawai na tumakbo na ng halos 200 metro. Ginalaw niya ang kanyang mga paa at ginamit ang ikalawang antas ng lightning level ng Jichitian niya Kung Fu. Isang hakbang pasulong siya at sa sumunod na sandali ay 100 metro na siya. Pagkatapos ng 2 hakbang, naabutan ni Yang Yiyu si Jin Bawai. Saan tumatakbo si Jin Bawai? Nang aasar na sabi ni Yang Yiyu. Ngunit sa sobrang takot ni Jin Bawai ay tumindig ang kanyang balahibo, at hinampas niya ito ng letigo. Malamig na ngumuso si Yang Yiyu, itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang letigo ni Jin Bawai. Kabanata 588, walang paraang makatakas. NT-escape nagbago ang mukha ni Jin Bawai. Nang itaas ni Yang Yiyu ang kanyang kamay upang kunin ang letigo, alam niyang may masamang mangyayari. Kakabitaw pa lang niya ng letigo sa kamay niya, biglang may malakas na puwersa ang dumating. Pakiramdam niya ay nawala ng balanse ang kanyang katawan. Habang hinihila siya at hinihila. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Jin Bawai ang isang mabigat na martilyo na tumama sa kanyang dibdib, ngunit ito pala ay natapakan siya ni Yang Yiyu. Ang malakas na totoong enerhiya ay patuloy na pumasok sa kanyang katawan at mabilis na winasak ang kanyang mga meridian. Si Jin Bawai ay natakot at gustong lumaban ngunit hindi niya magawa. Humingi siya ng awa sa nanginginig na boses, huwag mo akong patayin. Ngumisi si Yang Yiyu, natatakot ka ba ngayon? Huli na. Pagkatapos nito, itinaas ni Yang Yiyu ang kanyang paa at diretsyong tumapak sa binti ni Jin Bawai.
Ito ang kahilingan ng munting monghe. Nagawa na niya ito sa munting monghe noon, ngunit ang munting monghe ay hindi na kasing seryoso ng dati. Ngunit ang sipa ni Yang Yiyo ay nakatutok sa buhay ni Jin Bawai. Dagandong. Pagkatapos ng sipa, napahiyaw si Jin Bawai at diretsyong nahimatay. Pagkatapos ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yang Yiyo, at sinipa muli ang dantian ni Jin Bawai, at namatay siya nang walang kahit isang sigaw. Sa wakas ay nakaganti siya, at pagkatapos na pahirapan ni Jin Bawai sa loob ng mahigit kalahating taon, sa wakas ay nakaahon siya dito. Kuya Yang, bilasan mo. Dumating na si Zugkong at ang dalawa pang nakasakay sa kabayong demonyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tinig ng pagkakalantad ang umalangaw sa kalangitan, ang matapang na maliit na magnanakaw ay naghahanap ng kamatayan. Narinig ni Yang Yiyo ang boses na ito, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, at tumangala siya, at nakita niya ang dalawang daloy ng liwanag na mabilis na dumarating sa abot tanaw 100 metro ang layo. Mauna ka, hahawakan kita saglit, at pumunta sa silangan ayon sa orihinal na plano. Sigaw ni Yang Yiyo sa munting monghe at magkapatid na Zug. Boss! Kuya Yang! Ang munting monghe at ang dalawa pa ay naging balisa nang marinig nila na hahawakan ni Yang Yiyo ang mga bagong dating. Huwag ka masyadong magsalita, bilasan mo, kung mamaya pa, walang makakaalis sa atin, huwag kang mag-alala, may paraan ako para makaalis. Sigaw ni Yang Yiyo sa tatlo. Let's go, si Zugkong ay naglabas ng letigo sa demonyong kabayo at umalis sa isang iglap. Sa katunayan, alam nilang tatlo na kung sila ay mananatili, sila ay magiging pabigat lamang kay Yang Yian, kaya mabilis silang umalis para hindi na mag-alala si Yang Yian. Sa oras na ito, maaari lamang silang maniwala na si Yang Yian ay may paraan upang maalis ang pagtugis sa mga Panginoon. Pagkaalis ng munting monghe at ng magkapatid na Zug, kinuyam ni Yang Yian ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay at tumingin sa malayo. Sa isang kisap mata, ang dalawang tao ay sumugod sa 20 metro sa kanyang harapan mula sa 100 metro ang layo. Ang dalawang taong ito ay walang iba kundi si Scar at ang kanyang pangalawang kapatid na babae. Nang may buga ang hininga ng pinagmulang bato, naabisuhan na ng minahan ang dalawang tao. Sa oras na ito, si Scar at ang dalawa pa ay nakasakay sa mga halimaw at napakabilis. Pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at itinaas ang dragon-slaying sword sa dalawang tao mula sa malayo. Kinailangan niyang bumili ng oras para sa maliit na monghe at sa dalawa pa upang hayaan silang makatakas. Tulad ng para sa kanyang sarili, maaari lamang siyang umasa sa kasanayan ng A World Away at A Distance, at ang kalamangan sa bilis upang harapin si Scar at ang dalawa pa. Hindi naisip ni Yang Yian na patayin si Scar at ang dalawa pa. Ang peklat ay nasa gitnang yugto ng Jindan, at ang pangalawa ay nasa unang yugto din ng Jindan na nakaligtas sa makalangit na kapigatian. Ang kanyang cultivation aura ay mas malakas pa kaysa sa Xiaobianzi. Naisip ni Yang Yian na maaari niyang pigilan ang dalawa saglit at bigyan ng oras ang tatlong monghe. Pagkatapos ay lilingon siya kay tiya niya Jiqigang at magsisimulang tumakbo. Medyo tiwala pa rin si Yang Yian sa kanyang tiya niya Jiqigang. Ang dragon-slaying sword ay sweep out, at ang sword energy ay umabot ng 12-dosenang metro. Sa isang iglap, nasa harap na ito ni Scar at ng dalawa pa. Sa oras na ito, lumitaw ang isang eksena na nagpaliit sa mga mag-aaral ni Yang Yian. Lumipad si Scar mula sa halimaw, sumanggot ng malamig, at iniwas ang palad sa lakas ng espada ni Yang Yian sa hangin. Bang! Ang totoong enerhiya sa hangin ay napakalakas kaya natunaw ni Scar ang lakas ng espada ni Yang Yian gamit ang isang palad. Bagamat alam niya na si Scar, isang gitnang yugto ng Jindan, ay mas malakas kaysa sa unang yugto ng Jindan, hindi inaasahan ni Yang Yian na magiging ganoon kalakas siya. Ito ay isang mundo ng pagkakaiba. Ito. Mukhang isang casual na pag-atake lamang si Scar, at gusto niyang mawala ang kanyang sword energy. Alam ni Yang Yian na hindi niya kayang labanan si Scar ng direkta, kaya ginalaw niya ang kanyang mga paa at ginamit ang kasanayang, malapit sa dulo ng mundo, at tumalikod para tumakbo. Gayunpaman, ang munting monghe at ang magkapatid na Zug ay nawala na sa paningin sa oras na ito, at sapat na ang pagkaantala. Kung ipagpapatuloy niya ang pagsalikop kay Scar at sa dalawa pa, tiyak na maghihirap siya. Si Yang Yian ay humakbang at nasa 100 metro na ang layo. Humph, gusto ko pang tumakbo. Malamig na ungol ni Scar ang umalingaw sa likuran niya. Pagkatapos ay narinig ni Yang Yian ang boses ni Scar na parang kulog, at tumingin siya sa gilid ng kanyang mata. Nakita niya si Scar na lumilipad sa hangin, ang kanyang bilis ay naging isang stream ng liwanag, hinahabol siya, winuwagayway ang kanyang mga kamay sa kanya, at sumigaw, Golden Core Realm, ang kapangyarihan ng langit at lupa, sugpuin ako. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yian na biglang lumubog ang espasyo sa paligid niya, ngunit nakita niya na ang kanyang katawan ay hindi nakikitang nakatali at huminto.
Kinilabutan siya. Hindi niya inaasahan na ang parehong domain ay magiging napakalakas sa mga kamay ni Scar, na nasa gitnang yugto ng Golden Core. Ang kanyang pagtakas ay naapektuhan pa rin ng close to the end of the world skill. Sa sandali ng paghinto, ang pangalawang anak ng babae ay nakasakay na sa halimaw sa 30 metro sa likod ni Yang Yiyo, at lumipad din at sinampal siya ng isang palad. Puff! Tinamaan ng malakas si Yang Yiyo at iniluwa ang isang subo ng dugo. Sa sobrang bilis ng pag-atake ng dalawang lalaki ay wala siyang oras para tumugon at tinamaan siya ng malakas sa likod. Kung hindi dahil sa malakas niyang katawan, baka napilayan siya sa suntok na ito, buti na lang samuka lang siya ng dugo at walang pakialam sa buhay niya. Mga bog! Sigaw ni Yang Yiyo sa kanyang puso. Lumipad ang mga kulisap sa kanyang tenga at biglang lumabas. Ang domain ni Scar ay lumuwag, sinamantala ni Yang Yiyo ang pagkakataon at ginamit ang ikalawang antas ng A-World Away, na kasanayan, ang lightning step, para sumugod ng halos 100 metro sa isang hakbang, at sabay na nilamon ang top grade na Spirit Stone. Sa oras na ito, wala siyang kumpiyansa na talunin si Scar at ang dalawa pa, at maaari lamang siyang umasa sa top grade Spirit Stone. Ang akumulasyon ng totoong enerhiya sa katawan ay medyo malayo sa pagiging perpekto. Sa oras na ito, kung maaari siyang magdagdag ng kaunting tunay na enerhiya, magkakaroon siya ng karagdagang pagkakataon na mabuhay. Ang patuloy na pagsasagawa ng kasanayang A-World Away ay kumonsumo ng maraming totoong enerhiya sa katawan. Nagulat si Scar at ang kanyang pangalawang kapatid na makitang tumakas si Yang Yiyan mula sa kaharian ng Jindan. Ang taong ito ay isang quasi-Jindan cultivator lamang, ngunit nagawa niyang tumakas mula sa Jindan realm sa gitnang yugto. Bukod dito, ang mga galaw ng kanyang katawan ay lubhang kakaiba, at kaya niyang tumakbo ng 200 metro sa isang iglap. Dati, nasa City Lord's Mansion sila at nakatanggap ng balita na natagpuan ang Origin Stone sa minahan. Nahulaan nila na may nangyaring mali sa isa sa mga bilanggo, ngunit hindi yun ang punto. Ang punto ay ang Origin Stone. Noong panahong iyon, naroon din ang City Lord, si Tang. Binigyan niya ng malaking kahalagahan ang Origin Stone at agad na hiniling sa mga kapatid na pumunta sa minahan at nagbigay ng death order para makuha ang Origin Stone sa lahat ng paraan. Kaya mabilis na tumakbo ang mga kapatid ni Scar. Pagdating nila sa minahan, nakita nila si Yang Yiyan at ang 4 na iba pang sinusubukang tumakas. Hindi na kailangang magtanong, ang Origin Stone ay nasa mga taong ito. Pagkatapos ay hinampot siya ni Yang Yiyan ng espada. Naramdaman ni Scar ang makapangyarihang sword energy at napagpasyahan na ang magic weapon sa kamay ni Yang Yiyan ay talagang isang magic weapon na lumampas sa spiritual weapon level. Maaaring ito ay isang walang kamatayang sandata. Walang maraming immortal na armas sa buong Shanghai realm. Gamit ang Origin Stone, namumula ang mga mata ni Scar nang tumingin siya kay Yang Yiyan. Sabik siyang mahuli si Yang Yiyan, kung wala lang, para sa Origin Stone at sa immortal na sandata sa kamay ni Yang Yiyan. Sa sandaling ito, nakapasok si Yang Yiyan sa kanyang Jindan domain at nagpakita ng kakaibang galaw ng katawan, na lalong nagpainit sa mga mata ni Scar. Ang ganitong paggalaw ng katawan ay tiyak na nangungunang mahiwagang kasanayan sa mundo. Desidido si Scar na makuha si Yang Yiyan. Nang makita si Yang Yiyan na biglang tumakbo palabas ng halos 200 metro, pinaikit ni Scar ang kanyang mga mata, nababalisa ang kanyang mukha, at dahan-daang nagsabi, Jindan Domain. Bagamat kakaiba ang galaw ng katawan ni Yang Yiyan at kaya niyang tumakbo palabas ng halos 200 metro sa isang kisap mata, ang Jindan Domain ni Scar ay isang buong 600 metro. Sa isang sandali, nabuo muli ang domain, at hindi makatakas si Yang Yiyan mula sa kanyang palad. Nilusot ni Yang Yiyan ang domain sa tulong ng mga insekto at mabilis na lumabas ng halos 200 metro sa isang iglap. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag, ngunit nang muli siyang kumilos, naramdaman niyang muling dumidiin ang gravity ng espasyo sa paligid niya. Sa isang lumulubog na puso, alam niyang nabuo muli ang Jindan Domain ng kalaban, at malamang na mas malawak pa ang Jindan Domain ni Scar kaysa sa kidlat na hakbang na ginawa niya. Alam ni Yang Yiyan na kung ito ang mangyayari, hindi siya makakatakas, at sa tuwing aatake ang insekto sa domain, kumonsumo ito ng maraming enerhiya. Siya at ang insekto ay may parehong isip at ramdam ang kahinaan ng insekto. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pinakamataas na antas ng espiritong bato na kanyang nilulun ay sumabog sa kanyang katawan, at biglang lumitaw ang isang malaking halaga ng dalisay at walang kapantay na espiritual na enerhiya, na mabilis na napalitan ng tunay na enerhiya. Ang tunay na enerhiya ng Malajindan sa kanyang katawan ay mabilis na naperpekto. Hindi tumakas si Yang Yiyo, dahil sa nasasakupan ng kalaban, walang saysay ang pagtakas, at ang tanging natitira ay ang lumaban hanggang kamatayan. Sa isang kisap mata, lumipad si Scar at ang isa pang lalaki. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at pinanood si Scar na naglalakad ng hakbang-hakbang mula sa himpapawid at damapo sa kanyang harapan. Anak, tumatakas ka ba? Bakit hindi ka tumakas?
Tumingin si Scar kay Yang Yiyu sa tono ng panunukso. Kabanata 589 ngayon ay maaari ko ring hiramin ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian. Alam mong hindi ka makakatakas, ano ang silbi ng pagtakas? Tanong pabalik ni Yang Yiyu, at pagkatapos ay sinabi, bukod dito, malakas ka sa kapangyarihan ng Jindan Realm. Kung may kakayahan ka, huwag mong gamitin ang Jindan Realm para hiramin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Mag-away tayo. Maglakas loob ka ba? Hehe, huwag kang magpakitang gilas sa harapan ko bata. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay ang Origin Stone at ang espada sa iyong kamay, kung hindi. Mamatay, ngumisi si Scar. Ngumisi si Yang Yiyu at nagsabi, ang Tyrantus na iyon ay nagsabi ng parehong bagay, ngunit sa kasamaang palad ay pinatay ko siya. Kung gusto mong kunin ang kayamanan, depende kung may kakayahan ka. Nang marinig ni Yang Yiyu na sinabi na napatay ang Tyrantus, nagulat si Scar at ang kanyang pangalawang kapatid. Bagamat may premonition sila na papatayin siya kapag hindi nila nakitang lumitaw ang ikatlong kapatid sa simula, hindi pa rin sila nakatiis nang marinig nila ito. Anak, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan, at ang pangalawang amo ay bibigyan ka ng mabilis na kamatayan. Sabi ng pangalawang kapatid na babae sa malalim na boses. Hindi ko papalitan ang pangalan ko, Yang Yiyu. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Yang Yiyu na ipagpaliban ang oras, kaya't makakagat lamang siya ng bala at makipagtalo kay Scar at sa iba pa. Hanggat ang pagbabago ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay nakumpleto, magkakaroon siya ng pagkakataon na ibalik ang mga talahan na yan. Para naman kay Scar at sa iba pa, nang makitang napakatahimik ni Yang Yiyu, natarante rin sila. Maari niyang masira ang selyo ng paglilinang, may hawak na sandata ng engkanto, makakalusot sa kaharian ng Jindan, at may kakaibang galaw ng katawan at mahiwagang kapangyarihan. Ang gayong tao ay dapat na pambihira. Sino ang nakakaalam kung ano ang iba pang mga kalokohan na mayroon ng bata sa harap nila? Kaya't si Scar at ang iba ay nagbabantay din laban sa tukso at hindi agad inatake si Yang Yiyu. Yang Yiyu. Ang pagpatay sa pangatlong kapatid at sa pangalawang amo ay magsisisi sa iyong pagdating sa mundong ito. Ang pangalawang kapatid ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Ngumiti si Yang Yiyu, ikinalulungkot kong pumunta sa iyo sa unang lugar. Ikalawang kapatid, patayin, may kakaiba sa katawan ng batang ito. Pakiramdam ni Scar ay may mali. Napansin niya na may malaking espiritual na enerhiya sa katawan ni Yang Yiyu at natakot siyang maglaro si Yang Yiyu. Tumawa si Yang Yiyan, napansin mo ba ito? Huli na, hahaha. Habang nagsasalita siya, biglang nanginag ang katawan ni Yang Yiyan, at sa wakas ay kumpleto na ang quasi-golden elixir sa kanyang katawan. Nang matapos siyang magsalita, biglang may kumulog sa itaas ng siyam na langit. Boom! Ito. Kuya, ang batang ito ay nakalusot, ito ay isang makalangit na kapigatian. Ang pangalawang kapatid na lalaki ay tumingala sa langit at natagpuan na ang isang madilim na ulap ay nagtitipon sa kalangitan sa itaas ng ulo ni Yang Yiyan. Boom! Bitek! Isang malaking madilim na ulap ang nabuo sa itaas ng ulo ni Yang Yiyan, na may kulog at kidlat na nakapalibot dito. Malungkot ang mukha ni Scar. Naunawaan na niya ngayon na ang batang ito ay sadyang nagpapanggap na matigas at walang paraan. Hindi, mayroon siyang paraan, ngunit ang kanyang paraan ay ang gininto ang elixir na makalangit na kapigatian. Sa panahon lamang ng makalangit na kapigatian, hindi sila nang ahas na mahawa si Yang Yiyan. Kung aatakihin nila si Yang Yiyan sa panahon ng kapigatian ni Yang Yiyan, aatakihin din sila ng makalangit na kapigatian. Kapigatian sa langit. Ang bawat magsasaka ay natatakot sa pagkakaroon. Ngayon ay talagang hindi siya nang ahas na salakayin si Yang Yiyan. Dumb kid, ang pangalawang babae ay napatapak sa kanyang mga paa sa galit. Nag-isip sandali si Scar at sinabing, huwag kang mag-alala. Siya ay nasa panganib ng kamatayan sa ilalim ng makalangit na kapigatian. Gusto kong makita kung paano makakaligtas ang batang ito sa kapigatian. Kahit na makaligtas siya sa kapigatian, siya ay nasa isang napakahinang kalagayan. Magiging kasing dali ang pagpatay sa kanya gaya ng pagpatay ng langgam. Oo, ito ay isang makalangit na kapigatian, hindi biro. Hindi man natin magawa, kaya nating maghintay hanggang makaligtas siya. Kung mabibigo siyang makaligtas sa kapigatian, ito ay magiging mas madali. Tumawa ang pangalawang babae. Narinig ni Yang Yiyu ang bawat salita ng pag-uusap ng dalawang tao. Matapos mag-isip sandali, tumawa siya. Natural na alam niya kung ano ang makalangit na kapigatian, ngunit hindi niya alam kung matagumpay niyang malalampasan ito. Ang dahilan kung bakit niya nilunok ang top grade na Spirit Stone ay dahil pinilit siya ni Scar at ng dalawa pa. Kung hindi, hindi sana siya nagmamadali upang piliting pagbutihin ang kanyang paglilinang at pasimulan ang makalangit na kapigatian. Alam niya na kapag ang tunay na chi sa kanyang katawan ay perpekto, ito ay hindi may iwasang mag-trigger ng makalangit na kapigatian, at pagkatapos ay si Scar at ang dalawa pa ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya.
Pero ngayon, matapos marinig ang usapan ng dalawa, nagkaroon siya ng ideya sa kanyang isipan. Gayunpaman, pareho ang lahat. Siya ay magkakaroon ng mahinang panahon pagkatapos makaligtas sa makalangit na kabigatian. Hindi niya kayang takasan ang proteksyon ng dalawang tao ng mag-isa. Kung siya hindi makaligtas, mamamatay siya. Sa halip na gawin ito, hindi ba't mas mabuting kaladkarin ang dalawang tao para sisihin? Boom! Bitek! Sa oras na ito, ang makalangit na kapigatian sa langit ay namumuo, at ang unang kulog na kapigatian ay bumagsak. Ayon sa naunang pagsasalaysay ng Master, sa pangkalahatan, ang Golden Elixir Heavenly Tribulation ay ang pangunahing pagsubok lamang ng makalangit na paraan, na siyang 39 na makalangit na kapigatian. Iyon ay, mayroong 3 malalaking kapigatian, at bawat malaking kapigatian ay may 3 kulog at kidlat na tumatama, umaatake sa 9 na kulog na kapigatian. Ang isa ay magiging mas makapangyarihan kaysa sa isa. Sa simula, ang unang yugto ng malaking kapigatian ay ang kapigatian ng hangin, apoy at kulog. Sa pagdurusa ng kulog, magkakaroon ng madilim na hangin at apoy sa kalangitan. Ang ikalawang yugto ng malaking kapigatian ay tinatawag na makalangit at makalupang masamang kapigatian, nalilito sa kulog at kidlat, at ang masamang espiritu sa mundo ay direktang papasok sa laman at buto. Ang ikatlong yugto ng malaking kapigatian ay tinatawag na puso demonyo malaking kapigatian. Bilang karagdagan sa kapangyarihan ng makalangit na kulog, mayroon ding pag-aanak ng mga demonyong puso. Ang bawat isa sa 3 antas ay mas mahirap at makapangyarihan kaysa sa isa, lalo na ang huling Heart Demon Tribulation. Ang mga mahina ang isip ay hindi na madyay gising kapag nahulog na sila sa pantasya. Ito rin ang pinakawalang kabuluhang panahon, kung kailan ang isip ay mahuhulog sa puso ng demonyong estado ng pag-iisip at hindi makakapag-ingat laban sa anumang bagay sa labas ng mundo. Ito rin ang mahinang panahon na binanggit ni Scar. Ito ang alam niyang Yiyu tungkol sa makalangit na kapigatian, ngunit kung tutusin, hindi pa niya ito nakita o naranasan ng personal, kaya hindi siya sigurado. Bilang karagdagan, mayroong 2 malakas na kaaway sa paligid niya, at walang sinuman ang nagpoprotekta sa kanya, nakatumbas ng pagpapakamatay. Kaya't binasag na lang niya ang garapon at naghanda na kaladkarin si Scar at ang 2 pa para sisihin. Kung kaya niyang patayin ang 2 bago ang huling Heart Demon Tribulation, at walang magiging interference sa paligid niya, baka may pag-asa pa siyang makaligtas sa makalangit na kapigatian. Habang tumatakbo ang kanyang isip, ang unang kidlat na kapigatian ay tumama na. Tumingin si Yang Yiyu kay Scar at sa 2 pa at biglang ngumiti, sinabing, napakagandang plano, pero hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Scar, wala ka bang Golden Core Realm para hiramin ang kapangyarihan ng langit at lupa? Ngayon ay maaari ko ring hiramin ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian. Maaari nating subukan at makita kung sino ang mas malakas, haha, pagkatapos sabihin iyon, ginalaw ni Yang Yiyu ang kanyang mga paa at ginamit ang Lightning Realm ng Close to the World technique para sumugod kay Scar at sa 2 pa. Ang biglaang paggalaw ni Yang Yiyu ay natakot kay Scar at sa 2 pang kalahati sa kamatayan. Hindi nila inaasahan na hindi mag-iisip si Yang Yiyu ng paraan upang harapin ang makalangit na kapigatian sa oras na ito ngunit nagmamadaling lumapit sa kanila. Sa isang iglap, naunawaan ni Scar at ng 2 pang iba na babasagin ni Yang Yiyu ang garapon at kaladkarin sila pababa kasama niya. Baliw! Malaki ang pagbabago sa mukha ni Scar. Bagamat malakas siya, wala siyang tiwala na harapin ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian. Nagmura siya sa malalim na boses at mabilis na umatras. Sa oras na ito, saan man pumunta si Yang Yian, doon ay babagsak ang kulog na kapigatian. Hanggat siya ay nasa loob ng 9 na metro mula sa Yang Yian, maaapektuhan siya ng Thunder Tribulation. Bukod dito, kung mayroong pangalawang tao sa saklaw ng makalangit na kapigatian, ang kapangyarihan ng kapigatian ng kulog ay tataas ng husto. Kaya sinumpa ni Scar si Yang Yian bilang isang baliw at hindi siya nang ahas na hayaang makalapit si Yang Yian. Ginamit niya ang pinakamabilis na bilis sa kanyang buhay upang makatakas, hindi nang ahas na hayaang makahabol si Yang Yian. Ang peklat ay may mataas na antas ng paglilinang at mabilis na reaksyon. Mabilis siyang umatras at tumakas upang maiwasan ang pagmamadali ni Yang Yian. Gayunpaman, ang kanyang pangalawang kapatid ay nasa maagang yugto ng paglilinang ng Golden Core. Hindi siya kasing bilis ni Scar at mas mabagal din ang reaksyon niya. Bilang karagdagan, ang 2 kapatid na lalaki ay tumayo ng magkasama. Nang igalaw ni Yang Yian ang kanyang mga paa at sumugod, ang pangalawang kapatid ay natakot hanggang sa mamatay. Sa sandaling lumingon siya, bumagsak na ang Thunder Tribulation. Kotsa! Malinaw na ito ay isang kulog na kapigatian na kasing kapal ng isang daliri, ngunit nahulog ito sa lahat ng direksyon at naapektuhan ang isang lugar na 9 na metro. Ang pangalawang kapatid na babae ay nasa loob lamang ng hanay. Siya. At sabay na tumili si Yang Yian. Agad na naramdaman ni Yang Yiyu ang kanyang buong katawan na namamanhid,
at ang kanyang mahabang buhok na naipon ng higit sa 1 taon ay agad na naging itim. Sa kabutihang palad, ginamit niya ang panloob at panlabas na kasanayan sa Chenkun, at nagawa niyang makayanan ang kapighatiang ito ng kulog. Mas masahol pa kay Yang Yiu ang pangalawang kapatid na babae. Siya ay nasa kapighatian ng kulog at pinakialaman ng labas ng mundo. Ang kapighatian ng kulog ay napakalakas, at tinamaan nito ang pangalawang kapatid, at ang kanyang buong katawan ay nasunog at umuusok, at siya ay nahiga sa lupa at kumaybot. Habang si Yang Yiu ay nagsasanay ng mga kasanayan, naramdaman niya na ang pamamanhid na dulot ng pagdurusa ng kulog ay nakabawi ng ilang kamalayan. Boom! Bitik! Sa oras na ito, dumating ang ikalawang kulog na kapighatian. Kinagat ni Yang Yiu ang kanyang mga ngipin at sinunggaban ang pangalawang kapatid na babae na nakahandusay sa lupa at hindi pa nakakabangon. Tumakbo ng mabilis, pangalawang kapatid, nakita ni Scar sa di kalayuan si Yang Yiu na gumagalaw muli, at nagmamadaling sumigaw sa pangalawang kapatid. Ngunit bibigyan kaya ni Yang Yiu ng pagkakataon ang pangalawang kapatid na babae na makatakas? Ang sagot ay hindi. Siya ay pinahiya ng buong Yin Soft Bastard ng marami sa bilangguan. Sa pag-iisip tungkol dito, nakakakuha pa rin ng goosebumps si Yang Yiu. Noong gabing iyon, pagkatapos niyang mabaigo na makatakas mula sa kulungan kasama ang maliit na monghe, malinaw niyang naramdaman na hinawakan siya ng Yin Soft Yin Yang na lalaki. Sa oras na iyon, ang kanyang paglilinang ay tinatakan ng peklat, at hindi siya makagalaw. Ito ay mas masahol pa sa kamatayan. I swore in my heart na papatayin ko siya kung may pagkakataon. Ngayon ay makakapaghiganti na ako sa wakas. Sa oras na ito, narinig ng Yin Soft na pangalawang kapatid ang sigaw ng kanyang panganay na kapatid, at siya ay tumayo at hinimok ang kanyang dugo na makatakas ng desperadong sa kabila ng pamamanhid at sakit sa buong katawan. Ngunit sa sandaling ito ay tumayo siya, umalangaw ang kulog sa kalangitan, at naramdaman din niya ang malakas na hangin na nagmumula sa likuran. Hindi niya namamalayan na lumingon sa likod, ngunit nakita niya si Yang Yiu sa likod niya na may nakakatakot na ngiti, at biglang ang mga kamay niya ay nasa balikat niya. Hindi. Ang Yin malambot na pangalawang kapatid ay napasigaw sa takot. Boom! Isang segundo, mas malakas na kulog na kapighatian ang tumama sa kinahinatnan. Kabanata 570, mamatay ng maagang at muling nagkatawang tao ng maaga para iwasang mapahiya ang iyong guro. Bumaba ang pangalawang kulog, at ang pangalawang anak ni Yinru ay napunta sa impyerno sa takot. Upang maging tumpak, sinamantala ni Yang Yiu ang sitwasyon at binasag ang kanyang ulo gamit ang isang kamao. Dahil may isa pang kalamangan si Yang Yiu. Bagamat ang kapangyarihan ay hindi malaki sa ilalim ng makalangit na kapighatian, sapat na ito upang suportahan siya upang mapanatili ang kamalayan at ay ugoy ang kanyang kamao upang tamaan ang ulo ng pangalawang anak ni Yinru nang idagdag ang makalangit na kapighatian. Ang kalamangan na ito ay ang Thunder Control Technique, isa sa 3 spells na itinuro ng Master. Ang pamamaraan sa pagkontrol ng kulog ay isang spell sa mga kamay ni Yang Yiu. Ang kontrol ay static at hindi gumagalaw, ngunit walang paraan upang makontrol ang kulog ng makalangit na kapighatian. Ang kulog ng makalangit na kapighatian ay isang pagsubok ng makalangit na paraan para sa mga magsasaka. Ito ay buhay at espiritual. Hindi makontrol ng maliliit na spell ang lakas ng kulog. Gayunpaman, pagkatapos ng Thunder Tribulation, si Yang Yiu ay naging Static Thunder. Maari niyang gamitin ang Thunder Control Technique para ilipat ang ilan sa kapangyarihan ng Thunder Tribulation at ibahagi ang kapangyarihan ng Thunder Tribulation na bumabagsak sa kanya. Kaya't nang bumagsak sa kanya ang pangalawang kulog, siya at ang pangalawang kapatid ni Yinru ay sabay na tinamaan, ngunit nagawang igalaw ni Yang Yiu ang kanyang katawan at inatake ang pangalawang kapatid ni Yinru sa bentahe ng pagkontrol sa kulog. Yinru. Ang pangalawang kapatid ay manhid at hindi makagalaw. Natakot lang siya sa kulog at pinanood na sinuntok siya ni Yang Yiu sa ulo. Ikalawang kapatid. Si Scar sa di kalayuan ay nanginginig at sumigaw ng malakas, ngunit hindi siya nang ahas na lumapit kay Yang Yiu, at nakatingin lang siya habang sinuntok siya ni Yang Yiu. Tinamaan si Yang Yiu ng lakas ng 2 kulog at lumalabas ang usok sa kanyang katawan. Wala na ang kanyang damit at nakahubad siya. Nasusunog ang buong katawan niya na nagkatikip sa kahihiyan. Ang kanyang buong katawan ay parang espada, at walang lugar na hindi nasaktan. Ngunit ito ay katumbas ng halaga para sa kanya. Dahil sa ilalim ng 2 kulog, sinamantala niya ang kapangyarihan ng makalangit na kapighatian para patayin ang pangalawang kapatid ni Yinru, na isang pervert sa kanyang mga mata, at natakot si Scar na tumakas. Sa pagtingin sa walang ulo na bangkay na nakahandusay sa lupa, si Yang Yian ay tumingin sa peklat na may malungkot na tingin sa malayo, ngumisi, at biglang itinaas ang kanyang paa at diretsyong tumapak sa dantian ni Yinru Laor. Ang layunin ni Yang Yian ay hindi bigyan ng pagkakataon ng kaaway. Ang kanyang sipa ay direktang sumabog sa gintong elixir sa dantian ni Yinru Laor, at sa pagkakataong ito ang kanyang kaluluwa ay nakakalat.
Hindi naman malupit si Yang Yian, ngunit alam niya sa kanyang puso na mula nang dumating siya sa dalisay na mundo ng paglilinang sa mundo ng bundok at dagat, kung hindi siya malupit, mamamatay siya nang hindi nag-iiwan ng anumang latak. Anyway, magkaaway silang lahat, lumalaban para sa kanilang buhay, at iba pa ang pumatay sa kanya, kaya wala siyang dahilan para maging malambot ang puso. Ang pamana na iniwan ng master sa kanyang isipan ay nagsabi sa kanya na para sa mga nagsasaka sa yugto ng ginintoang elixir, ang kaluluwa ay maaaring alagaan sa ginintoang elixir sa dantian, at ang kaluluwa ay maaaring mabuhay sa loob ng isang yugto ng panahon pagkatapos ng kamatayan ng pisikal na katawan. Dahil ito ay upang patayin ang kaaway, pagkatapos ay sirain ang dantian upang gawin siyang ganap na nakakalat at mawala sa mundo. Sa ngayon, pinatay na ni Yang Yian ang dalawang cultivator sa unang bahagi ng Golden Elixir na nakaligtas sa makalangit na kabigatian. Ito ay itinuturing na isang tunay na magsasaka. Ngayon ay isa na lamang ang natitira. Hindi alam ni Yang Yian kung kaya pa niyang patayin si Scar gamit ang kapangyarihan ng makalangit na kabigatian. Sa oras na ito, umuusok ang kanyang buong katawan dahil sa kapangyarihan ng kulog na kabigatian. Siya ay nasa matinding sakit at nahihirapang maglakad. Ang tanging magagawa niya ay subukan ang kanyang makakaya na gamitin ang panloob at panlabas na makalangit na sansinukob upang bawasan ang kapangyarihan ng pagdurusa ng kulog. Boom! Bitek. Bueno, ang makalangit na kabigatian ay hindi nagbigay kay Yang Yian ng anumang oras upang huminga, at ang ikatlong makalangit na kabigatian ay bumagsak kaagad. Umuungol. Isang hindi makataong sigaw ang pinakawalan ni Yang Yian. Ang ikatlong kulog na kabigatian na ito ay nahulog sa kanyang likuran, at hindi niya magamit ang panloob at panlabas na universo sa langit. Puff! Isang malaking subo ng dugo ang lumabas, na bunga ng dugo at chi sa kanyang katawan na nag-ambala ng Thunder Tribulation. Dati sabi ni Master na ang daan ng langit ay walang awa. Hindi ito naiintindihan ni Yang Yian noon, ngunit ngayon ay medyo naiintindihan na niya ito. Ang makalangit na pagsubok sa kabigatian ay walang pakialam kung ikaw ay nasa isang masamang sitwasyon o wala. Ang makalangit na kabigatian ay hahampas sa iyo hanggang sa kamatayan, at ito ay mabibilang lamang kapag ikaw ay namatay. Walang awa, kaya hindi man lang niya ito bibigyan ng oras para gumaling at makahinga. Tatlong kulog ang sunod-sunod na bumagsak, na nagpapatunay na ang unang pangunahing bahagi ng hangin at apoy na makalangit na kabigatian ay natapos na. Ngayon ito ay depende sa kung si Yang Yian ay makakaligtas dito. Ang tatlong thunderbolts na ito ay naglalaman ng kidlat at kulog, pati na rin ang hanging yin at makalangit na apoy. Ang hanging yin ay pumapasok sa katawan, at sinusunog ng makalangit na apoy ang katawan. Naramdaman kaagad ni Yang Yian ang pakiramdam na ito nang tumama sa kanya ang ikatlong kulog. Sa sandaling ito, ang bawat buto sa kanyang katawan ay nakakaramdam ng lamig na nagmumula rito, at nagsimulang uminit ang kanyang katawan sa loob at labas. Ang dalawang ganap na magkaibang puwersa ay lumalakas at lumalakas. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, alam ni Yang Yian na ang kanyang mga buto at meridian ay masisira sa madaling panahon. Wala na siyang pakialam sa kahit ano ngayon at nagmamadaling inilipat ang kanyang tunay na enerhiya para gamitin ang buong katawan niya para labanan ang hanging yin at makalangit na apoy. Gayunpaman, kahit anong pilit ni Yang Yian na makapasok sa kanyang katawan, ang kapangyarihan ng hanging yin at makalangit na apoy ay hindi nabawasan, ngunit lumakas at lumakas. Habang lumalaban siya at gustong alisin ito, lalo niyang dinanas ang backlash ng hanging yin at tunay na apoy. Duguan din at malabo ang buong katawan ng kapatid dahil sa malakas na pangatlong kulog, naglalabas ng matinding amoy ng pagkasunog. Kung hindi determinado si Yang Yian, bumagsak na sana siya sa lupa. Sa kabutihang palad, pagkatapos makumplito ang unang tatlong yugto ng Heavenly Tribulation, ang ikalawang yugto ng Heavenly Tribulation at Earthly Tribulation ay hindi sumunod. Sa oras na ito, ang natural na pagkulog ng mga ulap ng kapigatian ay padilim, at may dumadagandong na tunog sa loob, at ang lakas ng kulog at kidlat ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Tila namumuo na ang ikalawang yugto ng Thunder Tribulation, na mas nakakatakot kaysa sa unang yugto. Sa oras na ito, natural na nakita ni Scar, na nasa malayo, ang sitwasyon ni Yang Yian. Pabalik-balik siya at huminto ng 20 metro sa harap ni Yang Yian. Malungkot niyang sinabi, hindi ka man lang makakalagpas sa unang bahagi ng kapangyarihan ng makalangit na kabigatian. Ang ikalawang seksyon ng makalangit at makalupang kasamaan ay mas mabangis. Tila mga madilim na ulap na tumatakip sa kalangitan. Isa ka ring bituin ng kasamaan na may dugo sa iyong mga kamay. Gusto kong makita kung paano ka mamatay. Ang mga salita ni Scar ay puno ng pagkatuwa. Nagkunwaring kalmado si Yang Yian at tumingin kay Scar at sinabi, nasa kritikal akong sitwasyon ngayon. Kung lalapit ka lang at suntukin ako, maipaghiganti mo ang dalawang kapatid mo. Bakit hindi ka maglakas loob? Baka madapa ka kahit anong oras. Bakit ko gagawin ito? Oras na lang para pagmasdan kitang binubugbog ng kulog na kalangitan.
Bakit mag-abala? Hindi na-relax ni Scar ang kanyang pagbabantay. Habang sinasabi iyon ni Yang Yian, mas hindi siya naglakas loob na sumulong. Bukod pa rito, ang kulog na kapigatian sa itaas ng langit ay lalong lumalakas. Naranasan na ni Scar ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian noon, ngunit takot siya rito na parang tigre, kaya hindi siya maloloko. Talagang nag-aalala si Yang Yian na baka pagtripan siya ni Scar sa oras na ito, kaya sinadya niya itong subukan. Ngayon ay tila hindi kikilos si Scar, ngunit manunood lamang ng palabas. At sa katunayan, ang kanyang panloob na kondisyon ay napakasama sa oras na ito. Matapos ang mga buto ay salakayin ng hanging yin, sila ay polala ng polala. May nasusunog na pakiramdam sa mga meridian sa loob at labas ng laman, at ang kanyang resistensya sa chi ay karaniwang nawala ang epekto nito. Mamamatay na ba ako ng ganito? Sabi ni Yang Yian sa kanyang sarili sa kanyang puso. Nang bumagsak ang pangungusap na ito sa kanyang puso, isang pamilyar na boses ang tumunog. Susuko ka na, brat. Inutil ka talaga. Isang hangin at apoy na kapigatian lang sa Jindan ang nagparamdam sa iyo na mahiyain. Kung mayroon kang ganitong kaisipan, mamamatay ka kahit na may daan-daang libo o milyon-milyong makapangyarihang mga kapigatian sa krus sa hinaharap. Kung hindi mo man lang makayanin ang pagsubok ng isang kapighatiang Jindan, mas mabuting mamatay ka ng maaga at muling magkatawang tao ng maaga upang maiwasang mapahiya ang iyong Panginoon. Ang boses na sumumpa kay Yang Yian sa kanyang isipan sa sandaling ito ay lumabas ay ang Panginoon ni Yang Yian na si Yun Changxi. Hindi maipaliwanag na gamaan ang pakiramdam ni Yang Yian nang marinig niya ang boses ng kanyang amo na si Yun Changxi. Nang marinig ang kanyang pamilyar na boses at ang matagal nang nawawalang sumpa, nakaramdam siya ng kagaanan. Mabilis niyang sinabing matigas ang ulo, nagising ka ba ng nilamon ng Chen Kunpot ang Origin Stone? So ano? Kailangan mo bang umasa sa akin para sa lahat? Sinasabi ko sa iyo na nakatuntong ka na ngayon sa totoong mundo ng mga magsasaka. Mula ngayon, ang lahat ng kailangan mong harapin ay libu-libong beses na mas malupit kaysa sa naharap mo sa Earth. Sarili mo lang ang maaasahan mo sa hinaharap. Huwag mong asahan na tutulungan kita, kung hindi, ang iyong mga tagumpay ay titigil dito. Ang isang maliit na golden elixir tribulation ay nagpapahiya sa iyo, ano pa ang maaari mong gawin? Sinong nagsabing sumuko ako? Ito ay isang maliit na kapigatian lamang. Natural na malalampasan ko ito. Tumanggi si Yang Yian na aminin ito. Malamig na sumangot si Yun Changxi, Humph, matigas pa rin ang ulo mo sa harap ng iyong amo. Tandaan, munting brat, kahit na ang makalangit na kapigatian ay kakilakilabot, ito ay isang pagsubok mula sa daan ng langit. Ang pagsusulit ay may mga parusa pati na rin ang mga gantimpala. Ang makalangit na kapigatian ay ang kapangyarihan din ng langit at lupa, at hindi ito magagapi. Dahil ito ang kapangyarihan ng langit at lupa, higup at dalisean mo lang ito para sa sarili mong gamit. Makinig ng mabuti, huwag basta-bastang lumaban, mag-isip ng paraan para magamit ang kapangyarihan ng langit para palamigan ang iyong katawan. Ang ganitong pagkakataon ay minsan lang dumarating sa buong buhay. Ang panloob at panlabas na mga kasanayan ng sansinukob ay hindi vegetarian, ito ay kaunting pisikal na sakit. Galit ang iyong mga ngipin at magtiyaga, at magagawa mong makamit ang mahusay na paraan ng ginintoang elixir. Dapat ay mayroon kang pusong lumalaban sa langit, at pagkatapos ay magagamit mo ang kapangyarihan ng langit at lupa. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.